Cellbox. Si Yvette ay isang dalagang delivery rider. Masipag at maaasahan sa kahit anong oras. Gagawin ang lahat para lang matulungan ang pamilya. Gagawin kong lahat para makatulong sa aking mga magulang. Kahit na itong trabaho ko ay karaniwang lalaki ang gumagawa. Samantala, si Hunter, isang bilyonaryo at ang tagapagmana ng Villegas Mall. May sakit na paranoia at anxiety dahil sa isang traumang naranasan nito. Ano yung nasa box na yan? Hindi kaya may bomba yan? Itapon niyo yan ngayon din. Paano kaya kung magkatagpo ang dalawang ito? Makakaya kayang tulungan ni Yvette si Hunter sa sakit nito? Siya na nga bang magiging liwanag sa dilim na nararanasan ng binata? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Yvette! Yvette! Tawag ni Kuya Romy, isa sa manager ng shipping line na pinagtatrabahuhan ni Yvette. Si Yvette ay isang masipag na delivery rider ng Fast Delivery Express. Sa kabila ng init ng kalsada at namumuong pawis sa kanyang noo, ay nakangiti pa rin siyang lumapit kay Kuya Romy. Ano po yun, Kuya Romy? Magalang na tanong niya sa lalaki. Pwede bang pakisuyo ng package na ito? Yun na lang kasi talagang i-deliver ni Jason ngunit nagkaroon to ng diarrhea. Baka naman pwedeng i-deliver mo muna ito bago ka umuwi sa inyo. Masunuring tumango si Yvette at nilitian ang manager nila. Sige po Kuya Romy, wala pong problema. 7:00 pa naman ng gabi at maaga pa naman. Huwag kayong mag-alala. Makakaabot ito sa pagdidelivera natin. Ay salamat Yvette. Maasahan ka talaga palagi. Kinuha ni Yvette ang isang package na dala-dala ni Romy at nilagay yon sa top box ng kanyang motorsiklo. Ang dalawang kasamahan naman ni Yvette ay nakatayo lamang sa gilid at tinititigan ng dalaga. Grabe si Yvette no. Napakasipag na dalaga. Isipin mo hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa. Siya pang bumubuhay sa kapatid at ina niya. Sabi ni Jose sa katabi niyang si Brian. Minsan naaawa nga ako sa kanya. Hindi man lang ma-appreciate ng nanay at kapatid niyang ginagawa niya sa mga ito. Napakasuga papa. Napailing na lamang ang dalawang magkaibigan habang nakatingin kay Yvette na inaayos ang motorsiklo nito. Handa na sana si Yvette na umalis nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niyang nanay niya pala yun, ay agad niya itong sinagot. Hello ma, nasa trabaho ako. Mamaya na lang tayo mag-usap pag uwi ko. Bungad niyang sagot sa ina. Babae ka? Pinagsasabihan mo na ako? Ako na yung ina. Nasaan na ang perang ipapadala mo ngayon? Bakit wala pa? Wala na kaming makain dito ng kapatid mo. Kinalimutan mo na ba kami? Hindi porkat ikaw ang nagtatrabaho, ikaw na ang reyna rito sa pamamahay na ito. Ako na ina mo pa rin ang masusunod. Naintindihan mo ba? Napakawalang kwenta mong anak. Sigaw ni Lilia sa kanya. Ma, hindi lang naman ako nakapagpadala kung ano-ano ang sinasabi mo. Wala akong cash online kaya pag uwi ko na lang ibibigay ang perang hinihingi mo. Pwede bang pakihintay na lang akong umuwi? Hindi naman pwede yun, Yvette. Ipadala mo na ngayon ang perang hinihingi ko. Kung hindi, tatapon ko tong mga damit mo sa kalsada. At wag na wag ka nang uuwi pa. Galit na sigaw ng nanay niya, kaya't napabuntong hininga siya. Sige na, magpapadala na lang ako kapag may nadaanan akong tindahan. Mamaya na lang ma, may gagawin pa kasi ako. 1,000 ha, 1,000 Yvette. Ayaw na niyang makipagtalo pa sa nanay niya. Kinuha niya ang kanyang wallet at binilang ang perang natitira niya roon. Sakto namang may 1,000 pa siya at ekstrang 20 pesos para sana sa kanyang pamasahe. Hindi naman kasi niya pagmamay-ari ang ginagamit niyang motorsiklo. Pagmamay-ari yon ng courier na pinagtatrabahuhan niya. Oo ma, may 1,000 ako rito kaya huwag kang mag-alala. Mabuti! Magsasalita pa sana siya ngunit
Binaba na siya ng telepono. Yvette, okay ka lang ba? Mukhang bad trip ka. Hulaan ko, nanay mong tumawag sa'yo. Tanong ni Jose sa kanya at kasama nito si Brian. As usual, tumawag na naman ang mama. Humihingi na naman ng pera. Sabi niya sa dalawa. Naku Yvette, kung ako sa'yo, lalayas na ako sa pamamahay na yun. Titira na lang ako mag-isa at mangungupahan na lang ng bahay. Ang dami rin sa gilid-gilid oh. Mga boarding house na ang mumura lang. Bakit ba nagtitiis ka sa walang kwentang pamilya mo? Inis na sabi ni Brian sa kanya. Alam niyo naman kung bakit nanatili pa rin ako roon. Hindi ko naman maiwanan ng tatay kung may sakit. Isa pa, siya lang naman ang tinuturing akong pamilya eh. Malungkot na sabi ni Yvette. Nako, hindi mo naman tunay na amayang si Mang Julian. Hindi ba stepdad mo lang naman siya? Kung tutuusin, dapat si Sofia ang nag-aalaga sa sarili niyang ama, hindi ikaw. Kahit na Jose, napamahal na rin naman sa akin si Tatay Julian. Hindi niya ako tinuring na iba kahit na hindi ko siya tunay na ama. Tsaka patas ang pagmamahal ang turing niya sa amin ni Sofia. Hindi ko pwedeng iwanan ng naging mabait naman sa akin lalo pat alam kong hindi naman maaasahan ng ina at kapatid ko. Sabi ni Yvette, kaya naman hindi na umimik pa si Jose. Tila ba naiintindihan na kung bakit nagsisipag ang dalaga para sa pamilya. O siya, hindi ka na naman iniistorbohin pa ni Brian. Mag-ingat ka na lamang sa delivery mo. Basta kapag may kailangan ka Yvette, narito lang kaming mga katrabaho mo para tulungan ka. Huwag ka sanang mahihiyang magsabi sa amin. Sabi ni Jose at tinapik pa ang balikat ni Yvette ng marahan. Ninitian lang ni Yvette ang dalawa. Salamat Jose. Salamat din sa iyo Brian. Kahit wag niyo na akong hintayin, didiretso na rin ako sa bahay. Day off ko na rin naman bukas eh. Sabi ni Yvette at pinandar na ang kaniyang motorsiklo. Mag-ingat ka Yvette. Pahabol pa ng binata, ngunit hindi na yon narinig pa ni Yvette. Si Jose naman ay tumawa at tinapik ang kaibigan. Napakatorpe mo talaga. Alam mo, wala ka ng pag-asa kay Yvette. Family first yun eh. Walang time yun sa love life. Biro ni Jose sa kaibigang si Brian. Balang araw, masasabi ko rin sa kanyang nararamdaman ko. Hindi pa sa ngayon ngunit sa tamang panahon. Magkahulugang sagot ni Brian sa kaibigan. Tumawa si Jose at napapailing. Kailan pa? Kapag may nagpaparamdam na kay Yvette? Nako, bahala ka. Mauunahan ka na rin ng iba. Pananakot na sabi ni Jose. Si Brian na ngayon ang tumawa sa sinabi ng kaibigan. Nagpaparamdam? Ano siya? Multo? Kung sa bagay, malapit na ang undas kaya marami nang nagpaparamdam. Birong sabi ni Brian ngunit napangiwi na lang si Jose. Bahala ka dyan. Sinasabi ko lang sa'yo, payong kaibigan lang ba? Sabihin mo nang nararamdaman mo kay Yvette. Baka isang araw, magulat ka na lang na may manliligaw na siya. Wala yan Jose. Sinabi mo nga kanina na family-oriented si Yvette at wala itong oras para magkaroon ng love life. Tama. Si Brian ay may nararamdaman kay Yvette. Ngunit hindi nito masabi-sabi sa dalaga dahil natutorpe ang binata. Halos manlaki ang mga mata ni Yvette nang makapasok siya sa lobby ng hotel kung saan i-deliver niya ang isang package doon. Manghang-mangha siya sa sahig na inaapakan niya dahil sobrang kinis at kintab nito na para bang isang salamin. Ang napakalaking chandelier parang nakabiti na gintong bituin sa itaas. Ang mga receptionist naman na mukhang artista kesa isang empleyado. Medyo nakaramdam tuloy siya ng hiya dahil sa postura niya ngayon. Amoy araw pa siya, naka-helmet pa at naka-uniform ng pang-delivery. Pinagtitinginan siya roon ng mga empleyado, ngunit pinagsawalang bahala na lang niya yun. Ngayon lang ako nakakita ng isang babaeng delivery rider. Ang astig pala. Ang galing niya no? Kadalasan kasi lalaki ang nagdi-deliver. Ngayon pwede na palang babae. Sabi naman ng isa. Napangiti siya nang marinig ang sinabi ng mga empleyado sa kanya. Hindi niya ikakahiya na isa siyang delivery rider dahil marangal na trabaho yon. Masasabi niya ang pagiging delivery rider ang pinakamagandang blessing na natanggap niya sa buong buhay niya.
Araw-araw niyang binabaybay ang mainit at maalikabok na mga kalsada, sakay ng kaniyang motorsiklo upang maghatid ng mga parcels sa iba't ibang lugar. Hindi madali ang kaniyang trabaho. Madalas siyang mabasa ng ulan, mapagalitan ng ilang customer, at minsan ay mabiktima pa ng masamang tingin o pangmamaliit dahil isa siyang babae na nagtatrabaho ng karaniwang ginagawa ng mga lalaki ngayon. Naalala niya tuloy ang sinabi ng tatay hulihan niya sa kanya nang malamang isa siyang delivery rider. Anak, sobrang proud na proud ako dahil natanggap ka sa trabaho mo at isang delivery rider pa. Bibihira ang taong nagsisilbi ng may puso at alam nating halos lalaki ang mga gumagawa nun, pero nakaya mo. Ipagpatuloy mo yan at malayo ang mararating mo. Proud na proud ako sa iyo, anak. Mula noon, mas naging inspirasyon yon para sa kanya. Tapos ang marinig pa ng sobrang proud ng tatay niya dahil ginawa niyang nagpapalakas ng loob niya. Delivery po para sa room 808, sabi niya sa receptionist na nandoon. Dumaan po kayo sa private elevator, ma'am. Penthouse po yon. Penthouse? Bulong niya sa sarili. Grabe, baka ibang level ng taong nagmamayari ng package na to. Mukhang mayaman pero sana wag namang maldita o suplado. Pinasalamatan niya ang receptionist at nginitian ng matamis. Nang makapasok siya sa elevator, ay pinilit niyang ayusin ang sarili. Medyo nakaramdam siya ng pagka-conscious, lalo na't mayaman pala ang kakausapin niya. Bigla siyang natakot na baka husgahan siya o kaya naman malditahan gaya ng dati. May na-encounter na kasi siyang mataring na matanda noon. Pinapabalik siya sa kumpanya nila dahil ayaw siya nito na ang delivery rider. Dapat daw lalaki yung nagdi-deliver at hindi siyang babae. Napakababaw ng dahilan ngunit ganun talaga siguro ang ibang tao. Iba-iba ang trip. Medyo nasaktan siya ngunit hindi na rin niya sineryoso pa. Napakunot ang noo ni Yvette nang makita ang detalye ng huling delivery na binigay sa kanya ni Kuya Romy. Forbes Tower, Penthouse Unit 808. Hindi ito ang karaniwang residential area na pinupuntahan ng mga rider. Ito ang pinaka-pinag-uusapang 5-star hotel at luxury residential tower sa buong kamay nilaan. Sa lobby pa lamang, naramdaman niya ang agwat ng mundo niya at ng mundong pinasok niya. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingit pati na ang aircon ay kasing lamig ng tingin ng kanyang ina kapag hindi siya nakakabigay ng pera. Room 808. Basa niya sa pintuan kung kaya't dahan-dahan siyang kumatok. Nagdasal siya na sana'y isang katulong o kasambahay ang magbubukas ng pinto para naman agad na matapos ang kanyang delivery. Ilang katok lang ay bumukas na agad ang pinto. Ngunit sa kasamaang palad, hindi katulong ang bumungad sa harapan niya. Si Hunter Villegas, ang tagapagmana ng Villegas Group, ang pinakamayaman na binata sa bansa, ang nasa harapan niya. Pero ang Hunter Villegas na ito ay hindi ang seryoso at walang emosyong lalaki sa mga magazine at balita na nakikita niya. Laking gulat ni Yvette nang makita itong lasing na lasing at pasuray-suray pa. Ang itim nitong buhok ay gulo-gulo. May patak ng tubig sa noo nito, tila ba pawis na pawis, at ang matatalim nitong mga mata ay nagpapakita ng labis na pagkalito at paranoia. Halata ang takot sa mga mata ng binata, kung kaya't naguguluhan si Yvette. Malayong malayo ang lalaking ito sa usual nitong aura. Sir, delivery po para sa inyo. Nauutal na sabi ni Yvette, sabay abot ng package sa lalaki. Uminit ang pisngi ni Yvette dahil sa sobrang titig ng binata sa kanya. Medyo naiilang din siya kung kaya't inipit niya sa kilikili ang package at nagpunas ng muka. Nakakahiya naman kung may dumipas sa mukha niya at titig na titig ito sa kanya. Napakagwapo pa naman ng lalaki, ngunit sobrang vulnerable ito at halatang takot na takot. Subalit bakit? Ganun na ba siya kahagard tingnan para matakot ito sa kanya? Ngunit doon niya lang dinaproseso ang lahat ng nangyayari. Ibinaba niya ang tingin niya sa katawan nito at nakita niyang 6-pack abs ng lalaki. May mga patak ng tubig din
na dumadaloy sa matikas at matigas nitong dibdib hanggang sa umabot yon sa abs ng lalaki. Bigla na lang, sa tindi ng kaniyang kaba ay kumawalang malakas na sigaw sa kaniyang bibig. Ah! Maniac! Bakit ka ba nakataples ha? Ang sigaw na yon ang nagpatindi sa paranoia ni Hunter. Agad na kumilos ang binata. Mabilis nitong inabot ang isang bagay na nakasabit sa gilid ng pinto. Pepper spray yon at walang alinlangang itinutok sa mukha ni Yvette. Tumama ang spray sa mukha ni Yvette, pati sa mga mata. Nanunuot ang sakit at matinding hapdi sa kanya. Medyo nagiinit din ito kung kaya't dumaloy sa pisngi niya ang luha na nanggagaling sa kanyang mga mata. Napasandal si Yvette sa maramol na pader. Halos hindi na makahinga dahil sa sobrang hapdi at anghang. Sino ka? Magnanakaw ka ba? Umalis ka rito kung hindi magtatawag ako ng pulis. Sigaw ni Hunter. Pulang-pulang mukha dahil sa galit, ngunit nangingibabaw pa rin ang takot. Pilit na idinilat ni Yvette ang kaniyang mga mata kahit sobrang hapdi na gawa pa rin niyang magpaliwanag. Sir, hindi po. Delivery rider lang po ako. Ito nga po ang package niyo. Tingnan niyo, naka-uniform pa ako. Grabe ka naman. Nagtatrabaho lang naman po ako ng marangal. Sa wakas, ay unti-unting luminaw ang mga mata ni Hunter at nakita niyang suot na uniform ng dalaga. Dahan-dahan itong binaba ang kamay at huminga ng malalim. Parang may switch sa mukha nito dahil unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ng binata. Ang kanina'y galit at takot sa mukha ay napalitan ng lungkot at pag-aalala. Nagsimulang manginig ang katawan ni Hunter. Unti-unting humikbi sa harapan ni Yvette. Sobrang nagulantang si Yvette dahil sa nakita. Hindi makapaniwala dahil ang kanina'y natatakot na lalaki ay parang isang batang umiiyak na ngayon sa harapan niya. Ang pinakanakahagulat pa ay lumuhod ito. Niyakap nito ang binti niya na parabang natagpuan ng ina matapos na mawala. Umiiyak ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hinagpis. Sobrang naguguluhan si Yvette. Ganito ba talagang lalaking ito kapag lasing? Bigla-bigla na lang nagbabago ng ekspresyon. Nakakatakot naman. Pilit niyang inaalis ang binti niya sa yakap ng binata. Ngunit mahigpit lamang nitong pinulupot ang kamay nito sa binti niya. Oh my God! Ano ba tong pinasok ko? Gusto na nga lang umuwi at magpahinga gantong customer pang ma-encounter ko. Nababaliw kapag lasing. Diyos ko Lord, tulong! Iyan ang nasa isip ni Yvette sa mga oras na yon. Ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan kung bakit sila na-aksidente. Pinilit ko silang pumunta sa park dahil sa akin. Nawala sila. Ako lang ang tanging nakaligtas. Bakit naman ganun? Ang sakit-sakit, Mom. Ang sakit-sakit. Umiiyak na sabi ni Hunter habang inilalabas ang nararamdamang guilt na kinikimkim nito mula pagkabata. Unti-unting natunaw ang malamig at matigas na puso ni Yvette. Nakalimutan niyang ang hangat hapdi sa kanyang mata. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong sugatan ng nangangailangan ng tulong. Ang binata na pinakamayaman sa kamay nilaan ay siya ring pinakamahina ng sandaling yon. Dahan-dahang hinawakan ni Yvette ang gulong-gulong buhok ni Hunter at hinaplos yon. Hindi mo kasalanan yun, sir. Walang sino man ang may kakayahang pigilan ng isang aksidente. Alam kong nasa mabuting kalagayan na sila ngayon kagaya ng tatay ko. Hindi mo naman yun ginusto at walang may gusto. Napakagatlabi si Yvette. Naalala niya ang tatay niyang nawala rin dahil sa kanya. Niligtas siya nito sa pagkakalunod sa dagat. Ngunit ito naman ang biglang nawala. Nahigop na pala ito sa pinakailalim. Imbis na siyang nawala, ang ama niyang kapalit. Ilang taon din niyang dinibdib yun hanggang sa nakilala ng kanyang ina ang tatay Julian niya, na siyang nagpaintindi ng lahat sa kanya. Malaki rin ang factor ng stepdad niya sa depression niya noon. Para ba itong isang anghel na iniligtas siya sa kadiliman? Alam ni Yvette ang kaso ni Hunter Villegas. Bata pa lang ito ay nagkaroon din ng trauma ang binata. Isang aksidente at ito lang ang nakaligtas. Kagaya niya na sinisisi ang sarili sa isang trahedyang
hindi naman nila kasalanan. Usap-usapan yun sa kamay nilaan, pero hindi niya naman in-expect na hanggang ngayon ay nagsasuffer pa rin ito. Nakaramdam siya ng awa at lungkot. Hindi mo yun kasalanan, sir. Maniwala ka sa akin at huwag kang papayag na lamunin ng trauma at guilt dahil walang may gusto na nangyari noon. Ang kaniyang simpleng salita at mahinang haplos ay nagpahinto sa iyak ng binata. Tiningnan siya nito na para bang isang batang nagsusumbong. Sobrang dilim. Pilit akong nilalamon ng dilim. Bulong ni Hunter ngunit rinig pa rin niya yon. Matamlay nang umiti si Yvette. Kahit masakit pa rin ang mata niya, ay ininda niya pa rin yon. Matulungan lang ang kawawang binatang nasa harapan niya. Naalala niya noon ang payo ng kanyang stepdad na nagpagaan sa kanya. Kaya naman, yun ang sinabi niya kay Hunter sa pag-asang baka makatulong din yun sa binata. Alam kong mabigat ang pasanin ng trauma sa balikat mo, sir. At ang bawat araw ay isang pakikibaka laban sa sarili mong isip. Valid ang nararamdaman mo ngayon. Sinisisi mo ang sarili mo dahil sa nangyari sa mga magulang mo. Bagamat masakit ang katotohanan, palagi mong tatandaan na yung binubulong ng utak at trauma sa'yo ay puro lamang kasinungalingan. Biktima ka. Hindi mo yun kasalanan. Bata ka pa noon. At walang batang may kakayang kontrolin ng isang trahedya. Oo, nakaligtas ka. At hindi yun mali. Nagpapatunay lang yun sobrang lakas mo na kaya mo ang trahedyang yun. Huwag mo sanang parusahan ang sarili mo gamit ang pangalawang buhay na binigay sa'yo. At alam kong yun ang gusto ng mga magulang mo. Ang mamuhay kang masaya at walang pinagsisisihan. Natigilan si Hunter sa sinabi ni Yvette. Ang delivery rider na ito. Ang babaeng inisprayan niya ng pepper spray ang mga mata. Ang siyang kaisa-isang taong nagpakalma sa kanya. Ang ingay na bumabalot sa kanyang isipan ay biglang nawala. Tila ba unti-unti siyang nakaramdam ng kaginhawahan at liwanag. Siya ang liwanag na matagal na niyang hinahanap. Ikaw. Bulong ni Hunter. Ikaw ang liwanag na matagal ko nang hinahanap. Please, huwag ka munang umalis. Kailangan kita, miss. Nagdadalawang isip si Yvette. Nagmamadali siya dahil kailangan pa niyang magpadala sa kanyang ina. Ngunit hindi niya kayang iwanan ang lalaking ito. Sabi noon ng kanyang ama, kapag may nangangailangan ng tulong niya, ay huwag na huwag siyang mag-ahatubiling tulungan ito. Kailangan ko na pong umalis, sir. Last delivery ko na rin po to at kailangan ko pang magpadala sa nanay ko. Baka mapagalitan ako. No, please. Magbabahid ako. Kahit magkano. Basta't dito ka muna. Sige na. Ngunit hindi pa nga nakakatayo ang lalaki, ay natumbay na ito sa harapan niya. Mabilis na inalalayan ito ni Yvette at dinala sa kama. Hirap na hirap siyang alalayan ng binata. Ngunit hindi niya naman pwedeng iwanan ito na natutulog sa sahig. Tama. Matapos na magmakaawa sa kanya, ay bigla na lang itong natulog. Pilit niyang tinatapik ang pisngi ng lalaki. Ngunit hindi na ito magising. Lintik, matapos kong advice ang tinulugan lang ako? Bulong niya sa sarili. Nang maihiga niya ang binata sa kama nito, ay balak na sana niyang iwan si Hunter. Nang bigla siya nitong hinila, kaya naman napasubsob siya sa dibdib nito. Dito ka lang, miss. Bulong nito at natulog ulit. Wala siyang nagawa kundi ang tumambay muna roon. Hindi niya akalaing gising pa pala ito. Ngayon lang nakaramdam ng kaginhawahan at kapayapaan ng lalaki kung kaya't napabuntong hininga ito. Si Yvette naman ay napatitig lang sa mukha ng binata. Mas pogi ka pala sa personal. Siguro maraming nagkakagusto sa'yo. Alam mo bang crush na crush ka ng kapatid kong si Sofia? Die hard fan yung babaitang yon. Kulang na nga lang ay halika nito ang poster mo na nasa pader ng kwarto niya. Kapag malaman to ni Sofia, tiyak may inggit yun sa akin. Hagikik na sabi ni Yvette, ngunit kumunot lang ang noo ng binata. Anyway,
Ang sakit ng pepper spray ah. Ganun ka ba talaga? Bakit matatakutin ka? Tanong pa niya ngunit hindi man lang sumagot ang binata sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang igalang mga mata sa paligid. Shit! Ang yaman mo pala talaga. Ang ganda ng chandelier mo. Sa TV ko nga lang ito nakikita tapos ang laki pa ng TV mo para kung nanonood sa sinihan. Pangarap kong bilhan si Tatay Julian ng ganito. Kaso nag-iipon pa ako eh. Kahit maliit lang sanang TV ay okay na. Para naman hindi na siya nagtsatsaga pa sa lumang radyo niya. Sabi ni Yvette at lumapit sa TV. Namamangha siyang hinawakan yon. Maya-maya pa'y nahagip ng mga mata niya ang isang picture frame sa gilid ng TV. Tiningnan niya yon at balak sanang hawakan ngunit nagulat siya nang sumigaw si Hunter. "Wag!" Sigaw nito. Napahawak siya sa dibdib tsaka sa namaan ng binata. Ang OA, parang titingnan lang ang picture mo ng bata ka pa eh. Ang cute-cute mo pala rito sir. Pero bakit nakahubad ka naman dito? Kita pa ang putotoy mong maliit. Napahalakhak si Yvette sa sarili. Ngunit hindi man lang sumagot ang binata sa kanya. Nilapitan niya ito at humiga ulit sa tabi ng binata. Ngek, akala ko gising ka na. Tulog ka pa rin pala. Sinundot-sundot pa ni Yvette ang makinis na pisngi ng binata. Rinig na rinig din niya ang may hinang hilik nito, kaya napangiti siya. Alam mo sir, napakagaan ng loob ko sa'yo. Hindi ko ba alam, pero gusto kong tulungan ka sa problema mo. Huwag ka sanang sumuko na hanapin ng liwanag, dahil yun ang makakapagpagaan ng pakiramdam mo. Kasi ako nahanap ko ng liwanag ko. Nahanap ko na rin ang purpose ko sa buhay. Yun ang tumulong sa mga nangangailangan katulad mo. Napangiti siya nang makitang sumilay ang ngiti sa labi ng binata. Mom, Dad. Sambit nito sa mahimbing na pagkakatulog. Si Yvette naman ay unti-unting bumigat ang mga talukap at hindi na malayang nakatulog pala sa tabi ni Hunter. Nagising na lamang siya nang marinig na may tumatawag sa kanya. Nagulat pa siya dahil biglang bumungad ang mukha ni Hunter pagising niya. Ngunit agad niyang sinagot ang tawag ng ina. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi pa rin nagigising ang lalaki. Hello, Ma? Yvette! Ano na? 3 oras na ako naghihintay sa'yo. Nasaan ang padala mo? Sigaw na bungad ng kanyang ina. Kaya nilayo niya ang telepono sa kanyang tenga. Oo, Ma. Pupunta na ako sa malapit na padalahan rito. Pasensya ka na kung natagalan, may emergency lang ako. Wala akong pakialam. Ihulog mo na yung padala mo ngayon din. Walang silbi. Sigaw ng nanay niya, tsaka pinatayan pa siya ng tawag. Huminga siya ng malalim. 3 oras na pala siyang nakatulog na katabi ang lalaking to. Mabuti na lang at siyang naunang nagising. Kung hindi, sobrang awkward noon. Bago pa man magising ang binata ay nagmamadali na siyang umalis sa loob. Pero hindi alam ni Yvette na sa kanyang pagmamadali, nahulog sa sahig ng penthouse ang isang ID. Ang ID na may pangalan at litrato ni Sofia. Nagkapalitan kasi ang dalawa ng lisensya kanina na kay Sofia ang ID ni Yvette ngayon. Sa kabilang banda, nagising si Hunter sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang natulog ngunit yun ang pinakaunang masarap na tulog niya simula nung nangyari ang trahedya. Bigla niyang naalala ang babae kagabi. Ngunit napapahawak siya ng ulo dahil sa kirot kapag pinipilit niyang alalahanin ang mukha nito. Blurry ang paligid ngunit malinaw na malinaw ang pag-uusap nila ng dalaga. Ang mga advices nito na nagpapagaan ang pakiramdam niya. Ang babaeng yun ang nagpapakalma sa kanya. Sabi nito, kailangan niyang mahanap ang liwanag. Subalit, naniniwala siya na ito ang liwanag na hinahanap niya. Nang marinig niya ang boses nito na para bang isang matamis na himig na dahan-dahang pumawi sa sakit niyang paranoia. Shit, hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya. Bulong niya sa sarili. Alam niyang pareho sila ng pinagdadaanan at naniniwala siyang ito lang ang makakatulong sa kanya. Kailangan niyang mahanap ang dalagang yon. Pero paano? Iniwan niya ako ng walang paalam.
kahit nasabi ko wag akong iwan. Ang nararamdaman kong galit sa aking sarili ay biglang napawit dahil yun sa kanya. Ang mga bumubulong sa utak ko ay biglang tumahimik at naging payapa na. Ganun ang epekto ng babaeng yun sa akin. Ang babaeng yun ang susi ko. Tumayo siya at naglakad sana patungo sa dining area. Ngunit napahinto siya nang makita niya ang isang ID sa sahig. Kumunot ang kaniyang noo at dinampot iyon. Isa itong driver's license at naroon ang pangalan at address ng dalaga. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ng binata, tsaka bumulong sa sarili. Yun, Sofia Alvarez palang pangalan mo. May litrato ang dalaga. Bagamat sa alaala niya, kahit blur ang mukha nito ay may maikli itong buhok. Ngunit sa litrato ay mahaba at kulay itim. Halatang nag-aayos din ang dalaga at maganda. So, Sofia palang pangalan ng liwanag na nagligtas sa kanya. Ramdam niyang tibok ng kaniyang puso. Hindi niya nahahayaan pang mawala ang dalagang ito sa piling niya. Si Sofia Alvarez ang babaeng nagdala sa kanya ng katahimikan at kapayapaan, ang siyang gamot sa paranoia niya. Nang gabing yon hindi siya uminom ng gamot, pampatulog. Sa unang pagkakataon, nakatulog siya ng mahimbing. Hindi niya namalayang nakangiti na pala siya at nakita yon ng sekretarya niyang si Kier. Aba boss, maganda yatang tulog mo ngayon. At ano yung hawak-hawak mo? ID ba yan? Tanong ni Kier sa kanya. Iniabot niya ang ID sa binata at nagsalita. Hanapin mo ang taong nasa ID na yan at idala sa akin. Sa kabilang banda si Yvette naman ay mahimbing na natutulog ay nagising dahil sa malakas na katok sa pinto ng kwarto niya. Anak ng tokwa, Yvette! Buksan mo to! Nasaan ang lisensya ko? Nagkapalit yata tayo! Sigaw ni Sofia habang malakas na kumakatok sa pintuan ng dalaga. Yvette! Malilate na ako sa trabaho ko! Ang ID ko! Sigaw pa nito, kaya naman napabalikwas si Yvette mula sa pagkakahiga. Nakarating siya sa bahay nila kagabi. Mag-aalas 11 na, kaya puyat na puyat pa rin siya. Day off naman niya ngayon, kaya okay lang naman na late siyang magising. Binuksan niya ang pintuan niya at sakto namang dumapo sa mukha niya ang palad ni Sofia. Napaatras siya roon, tsaka tinapik ang braso ng kapatid. Ano ka ba naman, Sofia? Ang lakas din ng trip mo, no? Kita mong natutulog na ako nang iistorbo ka dyan. Gaga, hindi kita iistorbohin kung hindi lang nasa yung lisensya ko. Nagkapalitan yata tayo. Nasaan ang bag mo? Nang makita ni Sofia ang bag niya, ay agad nitong hinalungkat yun. Nasaan ang lisensya ko? Bakit wala sa'yo? Inis na sabi ni Sofia sa kanya. Aba malay ko, nasa bag ko lang naman ang... Natigilan siya nang napagtantong naiwan niya siguro ang lisensya niya roon sa penthouse ni Hunter. Napatampal siya ng noo at dahan-dahang sinilip si Sofia na napupuyos na ngayon sa galit. Nang makita ni Sofia ang reaksyon niya, ay agad na lumukot ang mukha nito. Namilog ang mata ni Sofia. Huwag mong sabihin na iwala mo yung lisensya ko. Huwag kang mag-alala, babalikan ko yun. Mahanap ko ang lisensya mo. Shit naman, Yvette! Malilate na ako sa trabaho ko. Kailangan ko ang lisensya ko para makapag-drive. Paano na? Magkukumita ko ngayon. Kainis, pahama ka talaga kahit kailan. Kinapapa niya ang kaniyang bulsa. Pati na ang jacket na suot-suot niya kagabi, subalit wala. Isa lang ang huling pinuntahan niya kagabi. Yun ay ang penthouse ni Hunter. Wala! Sigaw ni Sofia at malakas siyang sinampal. Hindi naman masakit pero alam niyang galit na galit ito. Kapag hindi mo yun mahanap bukas, humanda ka sa akin. Kinagat niya ang labi. Hindi niya alam kung paano siya makakabalik doon. Sana lang ay maalala pa siya ni Hunter. Subalit hindi alam ni Yvette na ang ID ni Sofia ay hawak-hawak na ngayon ni Hunter at pinapahanap na nito ang dalaga sa sekretaryang si Kier. At dahil antok na antok pa siya tumahapdi pa rin ang mga mata niya, ay pumasok ulit siya sa kaniyang kwarto at natulog ng mahimbing. Kinabukasan kasi
ay magtatrabaho na naman siya. Si Lilia naman at Sofia ay nasa sofa. Inis na inis pa rin ang dalaga sa kapatid, ngunit wala itong magagawa. Nag-absent na lang tuloy siya sa trabaho dahil ayaw niyang mag-commute. Malayo pa naman ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya at mangangamoy usok siya ng sasakyan. Maarte pa naman si Sofia, lalo na sa katawan nito. Ilang oras nang nakalipas, kasalukuyan silang nanonood ng balita. Naroon sa sala si Lily at Sofia. Mama naman, pagsabihan niyo nga yang si Yvette. Nakakainis ng pagkatanga niya. Tuloy hindi ako ngayon nakapagtrabaho. Absent na naman ako. Mapapagalitan ako ng boss ko nito eh. Reklamong sabi ni Sofia sa ina. Hayaan mo kapag nagising na siya, ako nang bahala sa kanya. May atraso rin ang babaeng yun sa akin. Pinaghintay niya ako kagabi para lang sa 1,000. Nakakainis. Natahimik lang sila nang makita sa telebisyon ang crush ni Sofia na si Hunter Villegas. Sofia, tingnan mo, hindi ba't si Hunter Villegas ito? Ang crush na crush mo. Sigaw ni Lilia kaya naman napaupo si Sofia sa tabi ng ina. Nakatutok ang balita sa isang emergency press conference na ipinatawag ng Villegas Group. Ang seryosong mukha ni Hunter Villegas na bihirang makita sa publiko ang bumungad sa kanila. Si Sofia naman ay kinikilig dahil nakita niya ulit ang crush niya. Alam mo ba ma, bibihira lang namin makita si Mr. Hunter sa opisina. Simula nga nang matanggap ako sa Villegas Group ay ni minsan hindi ko siya nakasalubong man lang. Napakaswerte naman ng mga taong nakikita siya ng personal. Pangarap ko pa namang magkita kami. Kinikilig na sabi ni Sofia sa ina. Pagkatapos na sabihin niyo ni Sofia, ay siyang salita naman ni Hunter. Sa loob ng ilang taon, dumanas ako ng matinding paranoia at post-traumatic stress. Dulot ng aksidente na nangyari sa akin. Pero kagabi, nakatagpo ako ng isang anghel na nagdala ng kapayapaan sa akin. Nag-iisa lang siyang tao na nakapagpakalma sa akin. Naiwan niya ang kanyang ID sa penthouse ko. Sa sinumang nakakakilala kay Sofia Alvarez, ang delivery rider na nag-deliver sa akin ng package kagabi. Makipag-ugnayan lang sa Villegas Group of Company. Handa akong bayaran ng anumang halaga. Makita ko lamang siya. Napatulala si Sofia. Ang delivery rider na tinutukoy nito ay ang kapatid niya. Pero bakit siyang hinahanap nito? Nakaramdam ng inggit si Sofia dahil doon. Pero bakit pangalan niya ang hinahanap nito? Huwag niyang sabihin, Mama! Hinahanap ako ni Hunter Villegas! Sigaw ni Sofia, tila ba nanginginig sa excitement pa ang dalaga. Inirapan siya ni Lilia. Hindi ikaw, Sofia. Si Yvette ang tinutukoy niya. Si Yvette ang nakasama niya ng gabing yun, hindi ikaw. Pero ang ID mo ang naiwan ni Yvette sa penthouse, tanga. Biglang nagliwanag ang mukha ni Sofia. Tila ba may naisip na kababalaghan. Naisip mo bang iniisip ko ma? Hindi ba malaking opportunity ito? Biglang nagliwanag ang mukha ni Lilia. Ang bawat sentimo na pagmamay-ari ni Hunter ay mapupunta sa kanila. Magiging mayaman na sila. Diyos ko anak, ito na yata ang sagot sa lahat ng dasal natin. Niyakap ni Lilia ang anak na si Sofia. Pareho silang nanginginig sa tuwa. Anong meron? Pungas-pungas na tanong ni Yvette, nakakagising pa lang. Mabilis na pinatay ni Sofia ang TV at inakbayan ang kapatid. Yvette, my beautiful and innocent sister. Malambing na sabi ni Sofia sa kapatid. Napakunot naman ang noo ni Yvette dahil sa paglalambing ng kapatid sa kanya. Pahiram nga ako ng motor mo. Baka kasi mahuli ako kapag gamit ko yung sasakyan ko. May pupuntahan lang kasi akong importante. Wala ka namang lakad ngayon, di ba? Sabi ni Sofia at nilingon ang kaniyang ina. Para bang humihingi ng tulong ang dalaga. Oo nga anak, pahiramin mo na ang kapatid mo. Minsan lang naman siyang maghiram ng motor, hindi ba? Madali lang naman, may gagawin lang kasi si Sofia. At saan naman siya pupunta ma? May trabaho ako Yvette, remember?
Kailangan kong pumasok dahil sahod day namin ngayon. Hindi ko makukuha ang pera ko. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Huminga naman ng malalim si Yvette at napatango na lamang. Akmang bubuksan niyang TV nang hilahin siya ng ina. Bantayin mo muna ang tatay mo at pahiramin mo muna ako ng cellphone, anak. Nasira kasi ang cellphone ko. Pwede. Malambing na sabi ng ina. Medyo naguguluhan pa rin siya sa inasta ng dalawa sa kanya. Ngunit hindi na rin siya nagreklamo pa. Hindi siya sanay na mabait sa kanyang nanay niya pero sobrang natutuwa ang puso niya. Sige po mama, ako na pong bahala kay Tatay Julian. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at ibinigay yun sa ina. Ako na rin ang bahala sa pagkain natin mamaya. Bantayan mo lang ang tatay mo, ha? Wala siyang nagawa kundi ang tumango at pumasok sa kwarto ng tatay niya. Napangiti siya ng matamis nang makitang gising ng Tatay Julian. Pilit itong ngumiti, ngunit hindi nito magawa. Na-stroke na kasi ito at hindi na rin makapagsalita. Magandang umaga, tatay. Sabi niya at excited na kunento sa lalaki ang nangyari simula nung gabing nakilala niya si Hunter. Samantalang si Sofia at Lilia naman ay mabilis na kumilos. Itinago ni Lilia ang cellphone ni Yvette sa aparador upang hindi makita ni Yvette ang press con ni Hunter. Naku anak, maganda ka na. Dress to impress pero huwag kang mag-aayos na para bang mayaman ka, ha. Mag-ayos ka na parang simple at humble, kagaya ng kapatid mong si Yvette para maniwala ang Hunter na yon. Utos ni Lilia kay Sofia. Opo mama, excited na akong makita ang long-time crush kong si Hunter Villegas. Gagalingan ko talaga. Sisiguraduhin kong magugustuhan niya ako at sa oras na yayain niya ako magpakasal, magiging mayaman na tayo. Pagdating ni Sofia sa Forbes Tower, nag-iba ang aura niya. Parang hindi na si Sofia na maarte at maldita. Isa na itong simpleng dalaga. Nakamaong at white t-shirt pa na palaging suot-suot ng kapatid niya. Subalit nakalimutan ni Sofia na magpalit ng bag. Naka-Hermes bag pang class A ang dalaga at may mamahaling kwintas pang suot. Kaya naman medyo hindi akmang simpleng suot ng dalaga sa accessories niya. Sa penthouse naghihintay si Hunter. Kalmado pero hindi maiwasang kinakabahan. Nang makita nito si Sofia, kumunot ang kanyang noo. Ang babaeng nasa harapan niya ay maganda pero hindi niya maramdaman ang kapayapaang nahanap niya sa dalaga. Pilit na sinasaksak niya sa kokote niya na ang babaeng ito ang nakasama niya kagabi. Lasing siya noon kaya siguro naguguluhan siya. Sofia Alvarez, ikaw yun hindi ba? Tanong ni Hunter. Hindi makapaniwala ng babaeng nagpakalma sa kanya ay nasa harap na niya. Opo, ako nga po sir. Ako po si Sofia Alvarez. Nasaan na po pala ang ID ko? Sagot ni Sofia, pilit na pinapatamis ang boses. Hindi rin mapigil ni Sofia ang mapatingin sa malaking chandelier at sa malaking artwork na nakasabit sa dingding. Kitang-kitang pagkamangha ng dalaga sa mga mamahaling gamit ng binata. Ikaw ang nag-deliver sa akin kagabi, hindi ba? Kumusta ang mga mata mo? Pasensya ka na. Medyo natakot talaga ako nun at lasing pa. Sabi ni Hunter kaya naman natawa si Sofia. Inabot pa ng dalagang mga mata tsaka nagsalita. Ay oo, nakakahiya ngayon pero okay ng mga mata ko. Pasensya ka na rin kagabi. Sabi ni Sofia, hindi alam ang sasabihin sa binata. Hindi naman kasi nito alam ang nangyari kagabi. Pero palaisipan kay Sofia na baka may nangyari kay Hunter at sa kapatid niya. Napakuyom ng kamao ang dalaga. Napakunot ang noo ni Hunter dahil sa sinabi ng dalaga. Bakit ka naman humihingi ng tawad? Wala ka namang ginagawang masama sa akin. Ikaw pa nga ang nagpakalma at naghatid ng kapayapaan sa akin kagabi. Biglang natigilan si Sofia at biglang kinabahan. Hindi niya lamang sasabihin pero biglang nakaisip siya ng palusot. Kasi
Umalis ako nang walang paalam sa'yo kanina. Kinagat ni Sofia ang labi tsaka nakahinga ng maluwag nang tumawa ng mahina si Hunter. Okay lang naman yun. Mabuti na lang at naiwan mo tong ID mo sa penthouse ko. Biglang sumeryoso ang tingin ni Hunter sa dalaga. Huminga ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita. Makinig ka, Sofia. Sabi ni Hunter. Umupo ang binata sa gilid ng sofa at tiningnan si Sofia ng direkta. Alam kong kakaibang sitwasyong to. Hindi naman ako interesado sa pag-ibig na yan. Pero kailangan kita. Pilit na pinipigil ni Sofia ang kilig. Heto na. Heto na yung iniisip niya. Talaga ba? Yes. At kailangan kong presensya mo. Ikaw lang ang nakakapagpakalma sa akin. Ikaw ang gamot sa paranoia ko. Kung wala ka, alam kong babalik ulit ako sa dilim. At natatakot akong baka hindi ko na kayang pamuno ng kumpanya. Kaya... Tumayo si Hunter at lumapit kay Sofia. Halos magdikit ang kanilang mga mukha sa isa't isa. It seems dahil ito ang second meet natin. Pero gusto sana kitang maging girlfriend kung papayag ka. Magiging exclusive tayo sa lahat. Sa publiko o saan man. Aalagaan kita at ako ang poprotekta sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto't basta't pumayag ka lang na maging girlfriend ko. Pero dapat ay laging nandyan ka kapag kailangan kita. At tulungan akong masolve ang sakit kong paranoia. Napatulala si Sofia. Girlfriend? Hindi makapaniwalang dalaga. Girlfriend agad. Shit. Ito na talagang ticket para yumaman sila. Makakasama pa niya ang long-time crush niya. Kaya naman, hindi na siya nag-isip pa. Agad siyang tumango sa binata. Pumapayag ako, Hunter. Oo, magiging girlfriend mo na ako simula ngayon. Gagawin kong lahat para sa'yo. Ako ang angel mo, hindi ba? Sabi ni Sofia, tsaka nginitian ng matamis ang binata. Si Hunter naman ay napangiti ngunit hindi yun umabot sa mga mata. Medyo nakaramdam ang binata ng uneasiness na para bang may mali. Para bang may mali sa desisyon niyang yon. Mabuti naman. Simula ngayon, ikaw si Sofia Alvarez, ang girlfriend na ni Hunter Villegas. Niyakap ni Hunter si Sofia at pinakiramdaman ang sarili. Ngunit nahihirapan siyang maramdaman ulit ang naramdaman niya nung gabing kasama niyang dalaga. Bakit ganito? Bakit wala siyang maramdaman? Pag-alis ni Sofia sa penthouse ni Hunter, mabilis na tumawag ang dalaga sa ina. Mama! Mayaman na tayo! Mayaman na tayo! Ako na ang girlfriend ni Hunter Villegas ngayon! Sinabi ko rin sa kanya kanina na alisin na ang live video ng kanyang conference sa iba't ibang social media para hindi na ito makita pa ni Yvette at ng iba. Ngayon, hindi na niya malalaman na hinahanap siya ni Hunter. Naghiyawan naman ang mag-ina sa telepono. Nag-i-imagine na tungkol sa mga designer bag at clothing na bibilhin nila, pati na ang unang bansang pupuntahan nila upang mag-travel. Ilang araw ang nakalipas. Umuwi si Yvette sa kanilang bahay na pagod at gutom na gutom. Sobrang dami kasi ng parcel na dinideliver nila kaya naman nag-double shift siya. Malapit na rin kasi ang Pasko kaya naman nagkukumahog sila sa trabaho. Yvette! Nandyan ka na pala! Bilisan mo! Ikaw na maghugas ng plato! At siya nga pala, pakipunasan na yung amamot patulugin mo na! Sabi ni Lilia habang nakatambak ang magagandang sandals na pinamili nito kanina. Dumating naman si Sofia, bitbit ang 5 shopping bag mula sa mga high-end boutique. Nagtataka naman si Yvette dahil sa nakita. Magsasalita pa sana siya nang maunahan siya ni Sofia. Huwag ka na magtataka, Yvette, kung bakit ang dami kong bitbit. Yayaman ang pamilya natin dahil nakabingwit ako ng isang bilyonaryo at si Hunter Villegas pa. Gusto mo ba? May pinamili rin akong designer shirt para sa'yo para naman maranasan mo ang pagiging mayaman sa tanang buhay mo. Matapos na sabihin yon, ay tinapon ni Sofia ang isang paper bag sa pagmuka niya. Napabuntong hininga si Yvette. Hindi makapaniwala kung paano nito nakilala si Hunter. Subalit medyo nakakaramdam ng pag-aalala si Yvette
dahil parang ginagamit lang ni Sofia ang binata. Sofia, hindi mo to dapat ginagawa. Alam mo namang hindi okay si Hunter. Kapag nalaman niyang ginagawa mo sa kanya baka… Wow, Yvette! Concerned ka sa lalaking yun? Isa pa, long time crush ko siya kaya hindi ko siya lolokohin, no? Huwag mong sabihin kaya ganyan ka dahil naiinggit ka lang sa akin. Humalakhak si Sofia. Hindi mo kasi maintindihan ng mga bilyonaryo. Kahit ilan pa'y kaya nitong gastusin para sa minamahal nila. Panloloko ba yun? Kusa niya tong binibigay sa akin. Inggit ka nga lang kasi kaya nagkakaganyan ka. Hays, shut up ka na lang, okay? Kailangan ko na magpahinga. May date pa ako bukas kasama ang future husband ko. Sa Forbes Tower, kalmado lang nakaupo si Hunter sa office chair niya. Hindi niya alam kung bakit wala siyang naramdaman sa dalagang si Sofia. Para bang may mali na hindi niya malaman. Talaga bang si Sofia ang dalagang yun? Kasi kung oo, bakit hindi na niya maramdaman ang kapayapaan sa dalaga? Gastosera din ito at hindi pa niya gusto ang ugali. Kier, tingnan mo nga yung security footage ulit. Utos ni Hunter sa kanyang personal assistant. Ipinakita ni Kier, ang matalik na kaibigan at sekretarya ni Hunter ang CCTV footage ng gabing may nag-deliver sa kanyang penthouse. Boss, mukhang blurred ang mukha ng dalaga. At isa pa, naka-helmet pa ito. Pero sinasabi ko sa'yo, ang babaeng ito ay ibang-iba sa girlfriend niyong si Sofia. Kahit na magkahit at pareho ng hugis ng katawan nila. Sa tingin ko, hindi si Sofia ang babaeng nakasama niyo nung gabing yun. Gastadora rin ng dalagang yun. Palaging nasa designer store at malaki nang nagagastos niya. Ilang araw lang ang nakalipas. Hindi kaya't ginagamit ka lang ng babae, boss? Porket mayaman ka? Huminga ng malalim si Hunter. Dinampot niya ang ID ni Sofia. Nung gabing yun, Kier, lasing ako. Puno ako ng takot at umaatake na naman ang pagiging paranoia ko. Ang nakita ko ay ang babaeng nagbigay ng kapayapaan sa akin. Ito ang ID niya. Sofia Alvarez. Hindi ako pwedeng magkamali doon. Boss, yun na nga eh. Inaatake ka ng sakit mo nun. Baka naman ay… Hindi, Kier. Putol ni Hunter sa binata. Tiningnan niya ang ID ni Sofia at pinatong yun sa desk niya. Siguro, nagulat lang siya dahil isa akong bilyonaryo. Mayaman. Kayang ibigay ang lahat sa kanya. Baka naman, ini-enjoy lang nito ang karangyaan. Bigyan pa natin si Sofia ng chance. Naniniwala akong siyang babae ng gabing yun. Naiwan niya ang ID niya eh. Kailangan ko siya kasi siyang liwanag ko. Kahit na unti-unti na naman akong nilalamon ng dilim. Tama. Bumalik na naman ang sakit niya. Kinabukasan, nag-set up si Hunter ng isang intimate dinner sa isang exclusive fine dining restaurant. Gusto niyang makita ang deep side ni Sofia, ang babaeng nagpapakalma sa kanya. Dumating si Sofia, nakasuot ng mamahalin at designer bag. Napakasosyal nito. Wala na yung dating simpleng delivery rider na nakausap niya noon. Ang ganda ng damit mo, Sofia. Bagay sa'yo. Sabi ni Hunter. Pilit na nginingitian ng dalaga. Syempre naman, babe. Ikaw kaya nagbigay sa akin ito. Kaya bagay na bagay sa akin. Salamat ha. Pero babe, what if pumunta tayo ng Canada? Pangarap ko kasing makapunta doon. Sige na. Inabot ni Hunter ang kamay ni Sofia. At nang hawakan niya ito, medyo nakaramdam din naman siya ng kapayapaan. Ngunit nawala yun nang magsalita ulit ang dalaga. Ano? Payag ka ba, babe? Bakasyon tayo. Sofia, nung gabing yun, sinabi mo sa akin na kailangan kong hanapin ng liwanag sa kadilimang bumabalot sa akin. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Unti-unti na naman kasi akong binabalot ng dilim na yun. Sabi ni Hunter, umaasang marinig muli ang mga advices ng dalaga. Ano bang pinagsasabi mo riyan, babe? Liwanag sa dilim? Kanta ba yun? Pero, siguro pera at ginto. Yun! Yun lang naman ang magpapaliwanag sa ating buhay eh. Pera at karangyaan. Kapag meron ka nun, wala kang problema at wala ka sa kadiliman.
Ikaw ang liwanag ko. Ang pera mo mismo ang source of light ko. Natatawang sabi ni Sofia na para bang nagbibiro si Hunter. Napansin ni Sofia ang pagkaseryoso ng mukha ni Hunter. Kaya naman agad na tinigil niya ang tawa at sumeryoso rin. Wait, mali ba ang sagot ko? Napaka-deep naman kasi ng tanong mo. Ang liwanag ba ka mo? Ayun! Tinuro ni Sofia ang chandelier na nasa gitna ng restaurant. Yan ang liwanag natin sa gabing madilim. Kapag wala niyong malaking chandelier, hindi tayo makakakain ng maayos. Kung madilim pa para sa'yo, pwede naman tayong kumuha ng mga candles para maayos at intimate ang date natin, hindi ba? Kinuyom ni Hunter ang kamao. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Sofia. Sa loob-loob niya, hindi yun ang sagot. Napakatanga ng babaeng ito. Nakaramdam siya ng inis at pagka-paranoid, ngunit kinalma niya ang sarili. Nabanggit mo noon na nakaranas ka rin ng darkness o kadiliman sa buhay. Anong pinakamalaking darkness na kinakaharap mo noon? Pilit na tanong ni Hunter. Nag-isip si Sofia. Darkness ba ka mo? May time kasi na nawawalan kami ng kuryente dahil hindi nakakapagbayad ng bilang kapatid ko. Kaya napuputulan kami. Nakaranas kami ng kadiliman tuwing gabi. Tipong wala akong makita sa dilim. Minsan naman, nauubusan ako ng stocks ng designer bag sa mall. Kaya hindi ko maiwasan na mandilim ang mga mata ko. Inaway kong sales lady dahil sobrang nakaka-stress siya. Struggle is real, di ba? Napakagatlabi si Hunter. Hindi ba ito ang babaeng kasama niya ng gabing yon? Malayong-malayo ang mga pinagsasabi nito sa kanya. Ang dalagang kasama ng gabing yon ay may sense kausap. Ngunit ang babaeng ito ay wala. Puro nonsense naman ang mga pinagsasabi. Pero nang makita niyang inosenteng mukha ni Sofia, ay naalala niya kung paano siya nito sinamahang matulog. Ay pilit niyang pinaniniwala ang sarili na ang kaharap niya ngayon ay ang babaeng kasama niya noon. She's just nervous. Siguro nahihiya lang siya sa akin. Give her chance, Hunter. Bulong niya sa sarili. Ngunit habang patagal ng patagal ang usapan niya, ay nandidilim na naman ang paningin niya. May bumubulong na naman sa kanyang isipan, pati na kumikirot sa ulo niya. Nagmamadali siyang tumayo at nagpaalam kay Sofia. Kailangan na nating umalis, Sofia. Tumataas na naman ang anxiety ko. Bulong ni Hunter sa dalaga. Subalit agad na nagreklamo si Sofia sa kanya. Ano ba yan, Hunter? Hindi pa nga ako tapos kumain ng steak eh. Ang sarap-sarap ng mga pagkain tapos salis lang tayo dahil lang sa anxiety mo. Bahala ka riyan. Umuwi kang mag-isa mo. Malakas na reklamo ni Sofia. Walang nagawa si Hunter kundi ang iwanan ang kasintahan sa loob ng restaurant. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Sofia sa kanya. Habang tumatagal, ay mas lalong nakakaramdam siya ng pagdududa sa dalaga. Samantala, si Yvette naman ay pupunta pa lang sa last delivery niya. Pagod na ang kanyang katawan at ang lumang motor pa niya ay talagang nagrereklamo na. Pag-alis niya sa gate, bigla na lang umubot na matay ang makina ng motor. Hay nako baby. Bulong ni Yvette sa kanyang motor habang pinipilit itong i-kickstart. Hindi pa tayo pwedeng bumigay. Kailangan pa natin kumita. Kakabili ko lang sa'yo noong nakarang araw . Basa siya ng pawis at ang kanyang uniform ay may mansya ng langis pa. Talagang hindi na nag-start ang kanyang motorsiklo. Sa di kalayuan, dahan-dahang dumaan ang isang itim na sports car. Sasakyan yun ni Hunter. Naghahanap ang binata ng mapupuntahan para ikalma niya ang sarili. Shit! Hindi ko na alam kung si Sofia ba talaga yun. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paglingon ni Hunter sa bintana, nakita niyang isang babae. Naka-uniform pang delivery rider. Nakayuko ito at pilit na inaayos ang sirang motor sa gilid ng kalsada. Bigla niyang naalala ang babaeng driver na nakasama niya noon. Tumigil sa paghinga si Hunter. Tila ba may kuryente na dumaan sa kanyang katawan. Ang pagtatakay napalitan ng kakaibang certainty sa kaniyang nakikita.
Agad niyang hininto ang kotse niya at mabilis na bumaba sa sasakyan. Nagulat naman si Yvette nang makita niyang mga itim na leather shoes na tumigil sa kaniyang tabi. Pagtingala niya, nakita niyang namumungay na mata ni Hunter Villegas. Napakapit si Yvette sa kaniyang helmet. Sir Hunter, anong ginagawa niyo po rito? Napakunot ang noo ni Hunter. Wait, bakit mo ko kilala? Nakakunot noong tanong ni Hunter sa dalaga, ngunit napakamot lang sa ulo si Yvette. Sino naman pong tao ang hindi makakakilala sa inyo? Palagi kaya kita nakikita sa telebisyon. Nakangiting sabi ni Yvette sa binata. Sa puntong yon, biglang gumaan ang pakiramdam ni Hunter. Napangiti siya sa dalaga. Mabuti pa ito, may sense kausap kaysa naman kay Sofia kanina. Napaka-materialistic. Hindi niya mapigilang ipagkumpara ang dalaga. Kailangan mo ba ng tulong dyan? Mukhang luma na yung motor mo. Hindi mo na yung magagamit pa. Sabi ni Hunter ngunit sinamaan lang ng tingin ni Yvette ang binata. Hindi buong sweldo ko nilaan ko rito kaya hindi pa to luma, sir. Napakadali mong sabihin yan dahil mayaman ka. Sa kagaya naming may hirap, okay pa't gumagana pa to. Kahit second hand lang, pagtsatsagaan na. Sabi ni Yvette, kaya naman napaupo si Hunter sa tabi niya. Sabagay, may point ka naman. Mukhang makakaya ko pa namang ayusin ang motor mo. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto. Sabi ni Hunter at kinuha ang tools niya sa loob ng kaniyang sasakyan. Hinayaan na lamang ni Yvette na gawin ni Hunter ang gusto nito. Nakatingin lang siya sa maamong mukha ng binata, tsaka napakagat sa labi. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi man lang siya naaalala nito. Iyong gabing yon ang hindi niya makakalimutan. Para bang nakaramdam siya ng isang kakampi aside sa tatay Julian niya. Akala niya hahanapin siya nito. Ngunit hindi pala. Si Sofia na kapatid niyang bet pala ng lalaki. Napakasaklap naman kung iisipin. Matapos ang ilang minuto ay natapos na si Hunter sa pag-aayos. Napaandar na rin nito ang kaniyang motorsiklo. Dahil sa sobrang tuwa ay napayakap siya ng mahigpit sa binata. Salamat sir, salamat. Hulog ka ng langit sa akin. Ngumiti lang si Hunter sa sinabi ng dalaga. Dapat nga siyang magpasalamat sa dalaga dahil napawi nito ang paranoia at anxiety niya. Hindi na rin siya nakaramdam ng inis at galit dahil sa nangyari sa kanila ni Sofia kanina sa restaurant. Mauna na po ako sir at may pagdideliveran pa po ako nitong package. Last package ko na rin to. Salamat po. Ingat kayo lagi. Huwag niyo pong kakalimutang uminom ng gatas o tsaa tuwing gabi para naman makatulog kayo ng maayos. Makuhulog ang sabi ni Yvette sa binata. Sa puntong yon, hindi man lang makapagsalita si Hunter. Nakatulala lamang ang lalaki sa papalayong dalaga ni hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng dalagang yon. Labis ang kaniyang panghihinayang dahil doon. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kaniyang kotse, ay biglang naalala niya ang pangalan ng shipping company na pinagtatrabahuhan nito. Agad niyang tinawagan si Kier at inutusan ng lalaki na kunin ang lahat ng profile ng mga babaeng delivery rider sa Fast Delivery Express. Nang masandang assistant niya ang file, ay agad niyang nakitang dalagang nakilala niya kanina. Napangiti siya dahil doon. Simple lang ang babae. Seryosong mukha sa profile nito, ngunit hindi yun kabawasan ng pagiging maganda nito. Yvette Madelo? At dahil may shares ang Villegas Group sa shipping company na pinagtatrabahuhan ni Yvette, ay ginarantihan ni Hunter ng lahat ng delivery order sa building niya ay ang Fast Delivery Express lang ang hahawak. Lahat ng package ng mga tao sa building na yon ay ang kumpanya nang magdi-deliver para naman makapunta ang dalaga sa kanya. Bumili rin siya ng kung ano-anong package para makita ulit si Yvette. Isang araw, nakatanggap si Yvette ng order na mag-deliver ng isang package sa penthouse ulit ni Hunter. Napakunot ang noo niya. Lahat ng delivery order na natatanggap niya kasi ay galing sa building na yon. Nang makarating si Yvette sa penthouse, isang seryoso at kalmadong Hunter ang nagbukas ng pinto.
Yvette. Bulong ni Hunter. Nagulat si Yvette nang marinig ang pangalan niya sa binata. Paano niyo po sir nalaman ang pangalan ko? Hindi na mahalaga yun. Pero Yvette, gusto sana kitang makilala ng lubusan. Nung nakita kita kahapon, sobrang kumalma ako na para bang kilalang kilala na kita. Nagkita na ba tayo? Tanong ni Hunter sa dalaga. Akmang hahawakan sana ni Hunter ang kamay niya, ngunit biglang napaatras si Yvette sa binata. Kinakabahan siya at sobrang daming bumabagabag sa isipan niya. Gusto pong makilala? Hindi ba't may girlfriend na kayo? Bakit niyo pa po ako gustong makilala? Hindi ba panuloko ang ginagawa niyo sa kasintahan niyo? Umiling si Yvette, tsaka sinamaan ang tingin si Hunter. Ganun ba kayong mayayaman? Kahit anong gusto niyo gagawin niyo na lang basta-basta. Ni hindi niyo man lang iniisip ang nararamdaman ng ibang tao. Inis na sabi ni Yvette. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa dibdib para sa kanyang kapatid na si Sofia. Oo, kinikilig siya at minsan namimiss niyang lalaking ito. Ngunit hindi naman siya masamang tao para agawin niyang boyfriend ng kapatid. Hindi naman sa ganun. Si Sofia hindi ko naman talaga siya mahal. Umiling si Yvette at binigay ang package na hawak-hawak niya sa lalaki. Narito na po sir ang package niyo. Pakisay na lang po ito para makaalis na ako. Salamat. Walang nagawa si Hunter kundi ang pirmahan ang papel na hawak-hawak ni Yvette. Yvette, if you let me explain. Hindi na po kailangan sir. Kung hindi niyo po natatanong, si Sofia po'y kapatid ko. Kaya nang marinig ko sa'yo na gusto niyo ako makilala na lubusan, ay hindi sayang naramdaman ko, kundi sakit at kirot para sa kapatid ko. Hindi ko alam na gantong klase pala kayong lalaki. Nagkamali po ako. Akala ko po iba ka po sa lahat. Sabi ni Yvette at mabilis na umalis sa penthouse ng binata. Rinig niya ang tawag ni Hunter sa pangalan niya. Ngunit hindi na niya nilingon ang binata. Naramdaman ni Yvette ang matinding sakit sa dibdib niya. Ilang araw lang nakalipas. Hindi na mapakali si Hunter. Pilit niyang kinakalimutan si Yvette at mag-focus na lang kay Sofia. Pero hindi niya talaga kaya. Kaya naman mas minabuti niyang maglaylo muna rito. Sobrang na-stress siya kasi sa kaartihan nito. Sa una, nagulat siya nang malamang magkapatid si Yvette at Sofia. Pabalik ng pabalik ang anxiety at paranoia niya. Hindi na rin siya makatulog pa. Gusto niyang makita si Yvette. Ngunit paano? Galit ang dalaga sa kanya. Kier, ano nang sabi ng delivery app? Anong ibig sabihin ng transferred to another delivery courier? Ayaw na ba ni Yvette na mag-deliver sa atin? Sigaw ni Hunter habang ikot ng ikot sa kanyang living room. Hilong-hilo na rin si Kier dahil sa boss niya. Boss, kalma lang. Ginawan ko na ng paraan. Inutusan ko ng manager ng shipping line na si Yvette dapat ang mag-deliver ng package mo ngayon. Ngiwing sabi ni Kier sa binata. Iginala ni Kier ang mga mata tsaka napailing. Boss, magtatayo ba kayo ng mini divisoria? Halos lahat ng kagamitan ay in-order nyo na. Hindi mo naman ginagamit. Ano ito? Panty na may Christmas light? At umiilaw pa talaga. Natatawang sabi ni Kier matapos buksan ng isang parcel na nasa tabi. Rinig na rinig nila ang kantang We Wish You a Merry Christmas na nanggagaling pa sa panty na yon. Patayin mo nga yan. So annoying. Humalakhak si Kier dahil sa sinabi ng binata. Kung ano-ano kasing binibili mo, boss, para lang makita si Yvette. Talaga bang magkapatid sila ni Sofia? Mukhang ang layo eh. Mas maganda si Yvette sa kapatid niya. Simple lang. Sabi ni Kier na sinang-ayunan naman ni Hunter. Boss, ano itong box na to? Mukhang amoy pulbura. Sabi ni Kier, kaya naman biglang nakaramdam ng paranoia si Hunter. What? Pulbura? Huwag mong hawakan yun, Kier. It's a trap. Baka bomba yan. O lason. Shit. Tarantang sabi ni Hunter sa kaibigang si Kier. Boss, relax lang. Mukhang sintro ni Judas ang in-order nyo. Kung ano-ano kasing pinag-add to cart nyo eh. Pati ba naman, paputok ay in-order nyo pa. Malayo pa naman ang New Year.
Natatawa nga sabi ni Kier, ngunit sinamaan lang ni Hunter ng tingin ang binata. Shut up! Huwag mo nang galawin ang lahat ng yan. Itatapon ko lang din naman yan. Sabi ni Hunter at walang pakialam kung ilan na ang nagastos niya sa parcel para lang makita si Yvette. Maya-maya lang nagring ang intercom ng penthouse niya. Delivery rider Yvette Madelo for penthouse 808. Napatigil si Hunter. Ang asar na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng pag-asa at excitement. Papasukin mo siya rito, Kier. Pagkatapos ay umalis ka na. Kailangan naming mag-usap. Tumango si Kier at mabilis na lumabas sa living room. Maya-maya pa'y pumasok na rin si Yvette, bitbit nito ang package na in-order niya. Kita ang lungkot sa mga mata ng dalaga at halatang puyat at pagod pa. Sir Hunter, delivery po. Ang sabi ng admin, kailangan ko raw i-deliver to dahil wala raw ibang rider sa area. Sabi ni Yvette sa binata na walang kabuhay-buhay. Hindi alam ni Hunter kung paano ba papanatilihin si Yvette sa tabi niya. Gusto pa kasing makita niya ang dalaga at makasama ng mahabang oras. Ano yan, Yvette? Parcel ko ba yan? Inosenteng tanong ni Hunter sa dalaga, ngunit napaikot lang ng tingin si Yvette. Parcel niyo po, sir. Pakipirmahan na lang po ito para makalis na ako. Maraming salamat. Tiningnan ni Hunter si Yvette ng matagal. Tila ba inaalala na ng binata? Kung nakita niya ba ito noong gabing yon. Umaasang sana si Yvette ang babaeng kasama niya at ang liwanag na nakita niya noon na nagkamali lang siya at inakala niyang si Sofia ito. Si Yvette naman ay napaiwas ng tingin sa binata. Hindi alam kung ano ang gagawin sa mga oras na yon. Ilang araw na nung sinabi nitong gusto siya nitong makilala. Ilang araw na rin niyang iniisip ang binata. Paano kung pinakinggan muna niya si Hunter? Baka maging okay pa ang lahat. Si Sofia na kapatid niya ay panay ng reklamo sa ina dahil hindi na raw kinokontak ito ni Hunter. Pero bakit? Hindi ba't girlfriend niya ito? Nalaman ba ni Hunter na kayamanan lang ang habol ni Sofia sa kanya? Kung ganon, nakakaawa naman pala ang lalaki. Magsasalita pa sana siya at iaabot na sana ang parcel sa binata. Nang biglang nagkandahulog ang mga gamit na nasa loob ng box na hawak-hawak niya. Napaawang ang kanyang labi nang makita ang iba't ibang hugis ng dildos sa paanan niya. Alam niya kung ano yon. Hindi na siya inosente para hindi malaman kung saan ginagamit yon. Hindi lang isa, kundi 10 o 1 dosenang nasa loob. May glittery pink, vibrant purple, matte black at glow-in-the-dark na kulay berde. Para bang tumigil ang mundo ng dalawa. Si Yvette ay napanganga. Ang mga mata niya ay tila ba nanlalaki sa gulat. Si Hunter naman ay napatingin sa paanan niya. Nanlalamig ang katawan dahil sa sobrang gulat. Ano yan? Nauutal na tanong ni Hunter. Si Yvette ay halos hindi na makahinga sa gulat at hiya. Hindi ba't ikaw ang dapat tanungin ko niyan? Ano to? Bakit ka nag-order ng napakaraming dildo? Manya ka ba? Sinasabi ko na nga bang manya ka? Hindi makapaniwalang sabi ni Yvette sa lalaki. Si Hunter naman, kakaproseso lang ng sitwasyon ay napatayo. Balak na magpaliwanag sa dalaga, ngunit umatras ito. Pambabae lang to. Bakit gumagamit ka nito? Maya-maya lang ay narinig nilang napakalakas na tawa ni Kier. Kanina pa palang lalaki nakatayo at naririnig ang pinag-uusapan nila. Halos maupo na nga sa sahigang binata dahil sa sobrang tawa. Aba boss, ano yung order mo? Dildo? Gumagamit ka ba niyan? Pambabae lang yan ah. Tuksong sabi ni Kier kaya't namumula na ang pisngi ni Hunter. Hindi ako nag-order niyan. Baka namali ka lang ng pasok, Yvette. Baka sa ibang room yan. Sagot ni Hunter. Halos hindi makatingin sa dalaga. Binasa naman ni Yvette ang receiver at nakapangalan talaga yun sa binata. Hunter Villegas ngang nakasulat dito. Meaning sa'yo to. Sa karami-raming ino-order mo, dildo pa talaga sir?
Naiiling na sabi ni Yvette, hindi makapaniwala sa natuklasang sikreto ni Hunter. Pagpasensyan mo na yun si Boss Yvette. Kung ano-ano kasing in-order online, makita ka lang. Tingnan mo kung gaano nakatambak sa gilid ang parcel niya. Ginawa niya yan dahil sa'yo. Gusto ko niyang makita araw-araw. Kaya gumagawa siya ng paraan para lang doon. May gusto yata sa'yo ang boss di ba boss? Ngising sabi ni Kier, kaya naman napaiwas ng tingin si Hunter. Mas lalong namulang mukha nito, kaya napangiti si Yvette. Medyo kinilig ang dalaga dahil sa sinabi ni Kier. We, may girlfriend na siya. Bakit magkakagusto pa siya sa iba? Hindi ko gusto si Sofia, Yvette. Alam mo kung sinong gusto ko. Sa puntong yun ay biglang nawalang awkwardness ng dalawa sa isa't isa. Nang mapansin naman ni Kier na mukhang seryosong pag-uusap ng dalawa, ay agad na umalis ang binata para bigyan ng mga ito ng privacy. Nang makita ni Hunter na umalis na sa loob si Kier, ay agad na tumayo ang lalaki at lumapit kay Yvette. Yvette, alam mo bang simula nung nakita kitang nag-aayos ng motorsiklo mo at kung paano mo sinagot ang mga tanong ko, isa lang ang nasa isip ko nun. Baka ikaw talagang babaeng nag-deliver sa akin ng gabing yun. Sa pangalawang pagkakataon, tinulungan mo akong humupa ang anxiety ko. Pilit kong pinapanalangin na ikaw ang babaeng nakausap ko ng gabing yun. Pero hindi ID ni Sofia ang nakuha ko ng gabing yun. Kaya sabi ko, siya siguro ang anghel na nagligtas sa akin sa kadiliman. Ang liwanag ko. Pero, nang makilala ko ng lubusan si Sofia, hindi ko alam pero ang layo-layo ng ugali niya sa babaeng hinahanap ko. Tuluyan na ako nagdalawang isip na baka hindi siya yung liwanag na nakita ko nung lasing ako. Na baka ibang babae yun. Pero nang makita kita, Yvette, agad na nakaramdam ako ng kapayapaan at kaginhawahan. As if ikaw yung babaeng nakasama ko noon. Gulong-gulo ako, pero wala na rin akong pakialam kung ikaw man yun. Ilang araw na rin kasing hindi nawawala sa isip ko ang mukha mo. Gusto na yata kita, Yvette. At gusto pa kitang makilala. Tila ba naguguluhan si Yvette sa sinabi ng binata? Talaga siya naman ang babaeng yun. Pero bakit sinasabi nitong si Sofia ang kasama nito? Ang sabi sa kanya ni Sofia noon, huwag na niyang hanapin ang ID dahil nahanap na raw ito ng dalaga. Hindi kaya nakausap ni Sofia si Hunter at tinago ng kapatid niya yon sa kanya? Napakuyom si Yvette ng kamao. Kung totoo man yun, napakasama ng kapatid niya. Nung gabing yon, lasing ako. Umiiyak ka talagang wasted. Pero kagabi, biglang sumagi sa isipan ko ang isang tattoo na nakita ko sa leeg ng babaeng kasama ko. Pwede ko bang hawiin ang leeg mo? Tanong ni Hunter sa kanya. Paano kung wala akong tattoo? Paano kung hindi naman talaga ako yung babaeng kausap mo nung gabing yun? Gusto mo pa rin ba ako? Tanong ni Yvette kay Hunter. Umiling si Hunter at huminto sa paglalakad. Wala akong pakialam kung hindi ka man ang babaeng yun. Sige, hindi ko na rin titignan kung may tattoo ka ba sa leeg pero hindi pa rin mawawala ang kagustuhan kung makilala ka ng lubusan. Gusto kita, kahit sino ka pa man, Yvette. Kahit hindi ka ang babaeng nakasama ko nung gabing yun. Medyo nakaramdam ng kilig si Yvette dahil sa sinabi ni Hunter pero pinigilan niya lang at seryosong tiningnan ng binata. May sasabihin ako sa'yo. Ang totoo niyan, ako talagang babaeng kasama mo nung gabing yun. Sinabi ko sa'yo noon na hanapin mo ang liwanag na siyang makakatulong sa'yong makawala sa dilim. So, nahanap mo na ba ang liwanag na yun? Nakangiting sabi ni Yvette sa binata. Hindi naman nakapagsalita si Hunter. Hindi alam kung anong gagawin pero tuwang-tuwa ang puso ng lalaki. Marahang hinawin ni Yvette ang kanyang buhok at pinakita ang leeg kay Hunter. Kaya naman titig na titig ang lalaki roon sa tattoo niya. Ito. Bulong ni Hunter. Basag pa ang boses nito, pilit na pinipigilan ng iyak. Yan ang nakita ko habang katabi kita. Sa pagkakataong yun, alam kong ikaw ang liwanag na hinahanap ko. Ang salitang nakaukit sa leeg mo. Ang salitang be the light. Yvette, ikaw ang babaeng yun. Ngumiti si Yvette
tsaka tumango ng marahan. Be the light. Yan ang tatong pinaukit ko sa artist noon. Meaning, be the light in someone's darkness. Nagpapaalala sa akin na sa mundong kinabibilangan natin, piliin nating palaging maging isang liwanag ng bawat isa. Maging pag-asa o gabay para sa mga taong dumaranas ng problema, kalungkutan o kaya naman paghihirap, na kahit sobrang lupit man ng mundo, meron pa rin kabutihang nananaig dito. Ngumiti si Hunter, tuluyang tumulo ang luha sa sinabi ni Yvette. Ang babaeng ito na talaga ang liwanag na hinahanap niya. Sabi ko na nga ba, hindi si Sofia Alvarez ang liwanag na yun, kundi ikaw. Una pa lang kitang makita, alam ko nang ikaw yun. Natutuwang sabi ni Hunter, tsaka niyakap ang dalaga. Ikaw ang liwanag sa buhay ko, Yvette. Ikaw lang. Mas sumigpit pa ang yakap ni Hunter kay Yvette, kaya naman ganun din ang ginawa ni Yvette sa binata. Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Handa pa sana akong tulungan ka noon kaso hindi mo naman ako hinanap ulit. Hinanap kita, Yvette. Hindi ko lang talaga maalala ang mukha mo noon pero hinanap kita. Akala ko pa nga si Sofia ang... Alam ko, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Simula ngayon, hindi na ako mag-a-add to cart pa sa online app kasi nakita ko nang hinahanap kong package. At ikaw yun. And I will keep you forever. Tumawa ng mahina si Yvette. Ang corny mo naman. Sabi niya sabay hampas sa dibdib ni Hunter, ngunit mahina lamang. Seryoso na, gusto kitang makasama, Yvette. Hindi kita ayain agad na maging girlfriend ko. Sisimulan ko sa panliligaw. Pwede ba yun? I want to respect you. Gustuin ko mang maging girlfriend ka ngayon. Pero alam kong ayaw mo yung nagmamadali. And I want it slow. Sabi ni Hunter, kaya napangisi si Yvette. Dapat lang, ligawan mo muna ako, sir. Kapag nasatisfy ako, dun lang kita sasagutin. Birong sabi ni Yvette sa binata. Kahit na forever pa kitang ligawan, okay lang sa akin. Basta't wag mo lang akong iwan kagaya nun. Wag mo nang uulitin yun. Hindi na po, promise. Hindi alam ng dalawa na nasa loob din pala si Sofia. Nakikinig sa pinag-uusapan nila. Kinuyom ng dalaga ang kamao at mabilis na tinawagan ng ina. Mama, alam na ni Hunter ang lahat. Kasama niya ngayon si Yvette. Nang marinig ang sinabi ng ina, ay agad na tumango si Sofia. Una pa lang ay may plano na talaga ang dalawa na kung malalaman man ang katotohanan ni Hunter, alam na nila ang gagawin nila. Nang matapos ni Yvette sa trabaho, ay agad siyang umuwi ng bahay. Pagbukas pa lang niya ng pinto, ay agad na bumungad sa kaniyang galit na si Sofia. Yvette, magnanakaw ka? Walang iya ka? Nilandi mo ang boyfriend ko, diba? Inagaw mo si Hunter sa akin. Sigaw ni Sofia. Ano? Inagaw niya ang boyfriend mo? Talagang alandi-landi mong babae ka. Manang-manak sa nanay mo. Sigaw ni Lilia, kaya naman nanlaki ang mga mata ni Yvette. Ano po? Anong sinabi niyo? Tumawa ng malakas si Lilia, tsaka napailing. Hindi mo alam. Hindi naman akong tunay mong ina. Ako ang kabit ng tatay mo. Namatay ang nanay mo nung pinanganak ka lang. At yung lecheng tatay mo, pinaako ka lang sa akin. Pasalamat ka nga tinanggap pa kita sa pamilyang ito. Nagtataka ka siguro kung bakit ako galit na galit sa'yo. Pwes, alam mo na ang totoo. Halika nga rito, sinaktan mo ang anak ko. Humanda ka sa akin. Sigaw ni Lilia at agad na hinablot ang buhok ni Yvette. Dahil sa revelasyong yon, hindi nakapag-react si Yvette. Pakawalan niyo ako! Sofia! Mama! Anong gagawin niyo sa akin? Maawa kayo! Sigaw ni Yvette, pilit na kinakalampag ang pinto. Diyan ka lang, Yvette. Magdusa ka riyan. Ikaw ang liwanag ni Hunter? Ha? Baliw na kayong dalawa. Tingnan lang natin kung may liwanag ba riyan sa loob. Natatawang sigaw ni Sofia at inilak ang pinto. At dahil may takot si Yvette sa dilim, ay sobrang nanginig ang kaniyang katawan. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng bodegang yon, ni wala siyang makitang bintana. Halos naamoy niya lang ang alikabok
at amoy lumang kagamitan. Kinagat niya ang kanyang labi. Dito na ba matatapos ang buhay niya? Bakit naman ganito? Hindi niya maiwasang magdalamhati dahil ngayon niya lang nalaman ang buong katotohanan. Kung alam niya lang na hindi naman pala talaga si Lilia ang tunay niyang ina, hindi na sana niya pinilit pa ang sarili na mahalin siya nito. Hindi ako susuko. Bulong ni Yvette habang pilit na kinakapa ang dingding. Bigla siyang napahinto. Narinig niya ang boses ng kanyang tatay Juliana, ang boses na nagpapalakas sa kanya. Nasaan si Yvette? Lilia, anong ginagawa niyo sa kanya? Sa puntong yon labis siyang natuwa. Sa wakas, narinig na niya ulit ang boses ng kaniyang ama. Tatay! Tatay, narito po ako! Tulong! Sigaw ni Yvette. Bakit? Kung sasabihin ko bang nakakulong na si Yvette sa madilim na bodegang yon, may magagawa ka ba? Hindi ka nga makatayo eh. Nakakapagsalita ka lang ngunit hindi mo magawang sagipin ang anak mo. Wait, bakit ka ba nag-aalala sa kanya? Hindi mo naman yun anak. Wala kang pakialam. Mabait ang batang yun. Hindi katulad sa anak natin na puro kaartehan lang ang alam. Kagaya mo. Si Yvette, may malasakit sa akin samantalang kayo wala. Kayo pang kadugo ko. Anak Yvette, huwag kang susuko. Pipilitin kong iligtas ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pwedeng bumigay sa takot. Hihingi ako ng tulong. Naputo lang sasabihin ni Juliana nang biglang hampasin ni Lilia ito ng vase sa ulo. Napaiyak si Yvette dahil sa takot. Narinig din niya ang basag na vase kaya naman sobrang nag-alala siya sa ama. Tatay! Sigaw ni Yvette ngunit narinig niya lang ang sigaw ni Lilia sa labas. Yan ang dapat sa mga taong ang ingay! Pinapatahimik! Huminga ng malalim si Yvette. Huwag dapat siyang mawala ng pag-asa. Iyan ang bilin ng tatay niya. Hinawakan ni Yvette ang kanyang bulsa. Sumilay ang ngiti sa labi niya nang maramdamang naroon ang phone niya. Ang maliit at lumang cellphone na ginagamit niya sa tuwing nagdi-deliver siya. Nanginginig ang kanyang kamay at pinindot ang numerong nakasave doon. Ang personal number ni Hunter. Walang alinlangan siyang pinindot ang dial tone upang kontakin si Hunter. Ilang ring lamang ay sa wakas, sumagot na ang binata. Hello Hunter, si Yvette to. Tulungan mo ko. Pabulong na sabi ni Yvette habang pinipilit na magsalita ng malinaw sa takot na marinig siya ng mag-ina sa labas. Yvette, anong nangyayari? Nasaan ka? Sunod-sunod na tanong ni Hunter. Kinulong ako ni Sofia at Lilia sa bodega ng bahay namin. Hindi ako makalabas, Hunter. At mukhang may nangyari pang masama kay Tatay Julian. Please, tulong. Umiiyak na sabi ni Yvette. Bodega, ibigay mo sa akin ang address mo ngayon din. Utos ni Hunter sa kanya. Nanginginig man ang boses, sinabi ni Yvette ang buong address ng kanilang bahay at kung nasa ng bodega. Yvette, huwag mong patayin ang phone. Papunta na ako ngayon dyan. Magdadala rin ako ng kapulisan at ambulansya para sa iyong ama. Samantala, kumaripas naman ang takbo si Hunter palabas ng kanyang office. Ang tanging nasa isip lang ng babae ay si Yvette at kung paano niya maliligtas ang dalaga. Si Yvette naman ay mahigpit na niyakap ang phone niya. Piping na nalangin na sana walang masamang nangyari kay Hunter pagpunta nito sa bahay nila. Mabilis pa sa kidlat ang pagdating ni Hunter sa maliit na subdivision kung saan nakatira si Yvette. Madilim ang mga matang pumasok si Hunter sa loob ng bahay. Punong-puno ng galit ang nararamdaman ng binata dahil sa ginawa ng mag-ina. Nakatayo si Lily at Sofia sa harap ng pinto. Naguguluhan dahil pumasok si Hunter sa bakura nila. Hunter, iho, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Sabi ni Lilia sa binata, ngunit hindi pa rin nawawalang madilim na titig ni Hunter sa mag-ina. Hunter, kaya ka ba bumalik dahil babalikan mo na ako? Napagtanto mo na bang ako ang light mo? Ang liwanag sa buhay mo? Mahal mo ako, di ba? Mahal na mahal din kita, babe. Ngunit hindi man lang pinansin ni Hunter ang sinabi ng dalawa. Bagkos, mariing nagtanong ang binata. Nasaan si Yvette? Sigaw ni Hunter at sinunggaban si Sofia sa braso.
Ano? Wala siya rito. Hindi pa siya umuwi. Baka kadate ang kasintahan niya. Ano ba, Hunter? Nasasaktan ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Sofia sa binata. Hindi lang yan ang aabutin niyo kung hindi niyo sasabihin kung nasan si Yvette. Kinuha mo na ang identity niya. Niloko mo pa ako. Hindi ka ba nahihiya, Sofia? Gusto mo bang ipakulong ko kayong dalawa? Sigaw ni Hunter sa mag-ina. Sa takot na makulong ay walang nagawa si Sofia na sabihin kung nasaan si Yvette. Nasa loob siya ng bodega. Shit! Masakit! You're going to regret this, Hunter! Mabilis na tumakbo si Hunter patungo sa bodega. Si Lily at Sofia na nagtangkasan ng tumakas, ngunit mabilis silang hinarangan ng mga kapulisan. Kinuha ni Hunter ang isang crowbar na nakita nito sa gilid at walang pag-aalinlangan, binali niyang padlock ng bodega. Sa isang tunog ay bumukas agad ang pinto. Bumungad sa binatang kadiliman, alikabok at sapot. Si Yvette na nakaupo sa sulok, umiiyak, at nang makita siya ay para bang nabunutan ito ng tinik sa dibdib. Hunter! Sigaw ni Yvette at tumakbo papalapit sa lalaki. Mahigpit na niyakap ni Hunter si Yvette. Nandito na ako, Yvette. Ligtas ka na. Narito na ako at wala nang gagawa pa ng masama sa'yo. Mahal kita, Yvette. Mahal kita. Mahal mo ko? Oo, mahal kita. Simula nung nakasama kita sa penthouse ko, may nararamdaman na ako sa'yo hanggang sa nakita kita ulit. Sabi ko nun sa sarili ko, hindi na kita pakakawalan pa. Alam kong mabilis pero ganun naman talagang pag-ibig, hindi ba? Hindi natin ini-expect na darating. Para itong isang kidlat sa tahimik na gabi. Walang babala, walang paalam. Hindi natin hinihingi pero kusa itong dumating. At kapag nandyan na, gaano man kabilis wala tayong magagawa kundi sundin yun. Napangiti si Yvette tsaka tumango sa binata. Tama ka, Hunter. Destiny na sigurong nagtagpo sa atin. Mabuti na lang at nahanap mo ko. Salamat at nahanap mo ko. Ang ganda siguro kapag naisa pelikulang love story natin, no? From Delivery to Destiny ang title. Natatawang sabi ni Yvette, kaya't natawa na rin si Hunter. Samantala, tahimik na lumapit si Kier kina Lilia at Sofia na ngayon ay nanlalaki ang mata sa takot. Sinasabi ko na nga ba, tanging kaguluhan lang ang ihahatid niyo sa kaibigan ko. At ikaw, naggawa mo pang sakta ng paralisado mong asawa. Mabuti na lang na agapan namin to kung hindi. Ewan ko na lang din, magbabayad kayo sa lahat ng ginawa niyong mag-ina. Agad na may kinuha si Kier sa bulsa at binigay sa mga kapulisan. Ito ang CCTV footage ng ebidensya na gumawa ng scam ang dalawang ito para pagsamantala ng kahinaan ni Mr. Villegas. Nagpanggap itong si Sofia na kapatid niya at nagnakaw pa ng pera sa office ng boss ko. Naroon din po sa flash drive na yun ang video ng pagnanakaw ng dalaga. Kayo na pong bahala sa kanila. Hindi! Nagsisinungaling lang po siya. Wala akong kinalaman dyan! Sigaw ni Sofia, ngunit hindi malang siya narinig ng kapulisan. Dalhin niyo sila sa istasyon. Ipa-file ko ang lahat ng kaso na related sa fraud, kidnapping at attempted murder. Utos ni Hunter sa mga pulis habang yakap-yakap pa rin si Yvette. Habang hinihila ng mga kapulisan papalabas sina Lily at Sofia, lumingon si Sofia kay Yvette. Yvette, tulungan mo ako, anak! Wala akong kasalanan! Sigaw ni Lilia ngunit umiling lamang si Yvette. Pagbabayaran mo na lahat ng ginawa mo sa akin, Yvette. Once na makalaya ako, babalikan kita. Tandaan mo yan! Sigaw rin ni Sofia at galit na galit pa. Lumapit lamang si Yvette sa mag-ina at sinamaan niya ng tingin. Kayo pa talagang may ganang magalit dyan? Kayo na ngang nanloko ng tao. Ginawa niyo pa kami ng masama ni Tatay Julian. Hindi na ba kayo nahihiya? Puro kasi kasakiman ang nananalaytay rin sa puso niyo. Kaya ganyan kayo. Magbago sana kayo. Yan lang ang hiling ko. Sabi ni Yvette at hindi na tiningnan pa ang kaniyang kapatid at nanay. Buong lakas niyang tinalikuran ang mga ito na dapat ay noon pa niya ginawa. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Hunter si Yvette sa penthouse nito at doon na muna pinatulog. Mula ngayon,
Dito ka na muna titira, Yvette. Ako nang magpo-protection sa'yo. At wala nang makakasakit pa sa'yo. Pangako yan. Pero paano ang Tatay Julian? Ang Tatay Julian ay nasa pamamahala ng mga doktor ngayon. Doon muna siya magpapagaling at kapag magaling na siya, maghahanap tayo ng malilipatan yung dalawa. Masayang sabi ni Hunter sa kanya. Salamat, Hunter. Kung hindi dahil sa'yo, hindi malulutas tong problema ko. Salamat dahil niligtas mo ko. Ikaw rin naman, niligtas mo ko. Salamat din sa'yo, Yvette. Niyakap ni Hunter si Yvette. Ganon din ang dalaga. Subalit hindi naging madali ang lahat. Ang healing process ni Hunter ay talagang kailangan ng agarang atensyon. Kahit kasama ni Hunter si Yvette, hindi naman ganon kadali na para bang magic na agad nawawala ang anxiety at paranoia ng binata. Siyempre, kailangan pa rin ng tulong ng mga profesional. Hunter, hindi naman dahil napapagaan ko ang loob mo, magaling ka na. Kailangan mo pa rin ng agarang therapy sa mga professionals. Okay lang ba yun sa'yo? Para naman tuluyan ang gumaling ang paranoia mo. Huwag kang mag-alala, sasamahan naman kita. Pero natatakot ako. Baka maging worst lang ang lahat. Baka sabihin nila, baliw ako. Sabi ni Hunter habang yakap-yakap si Yvette. Umatake na naman kasi ang anxiety ng binata. Hindi ka baliw, Hunter. Ikaw ang bravest na lalaking nakilala ko. Nung una kitang nakita, inisprayan mo pa ako noon ng pepper spray. Sobrang sakit noon pero nang makita kitang umiiyak sa harapan ko, sa puntong yun natunaw ang puso ko. Hindi ka nahiya na umiyak sa harapan ng isang estranghero. At doon napahanga mo ko. Huwag mo sanang hayaan na ang takot ang makahadlang sa pagpapagaling mo. Isa pa, pangako kung hindi ako aalis sa tabi mo. Sasamahan kita every session. Sabi ni Yvette at hinawakan ang kamay ni Hunter. Dahil sa tulong ni Yvette, nagdesisyon si Hunter na harapin ang kanyang sakit na paranoia at anxiety. Nag-set up siya ng session kasamang isang psychiatrist at doon nagsimula ang pagpapagaling niya kasamang kaniyang iniibig na si Yvette. Sa unang session, halos hindi makapagsalita si Hunter. Nanginginig pa nga ito at pinagpapawisan. Ang mga alaala ng aksidenteng yon ay tuluyang bumabalik at ang konsensyang nararamdaman nito ay talagang nagpapasikip sa kaniyang dibdib. Yvette, ayoko na. Hindi ko yata kaya. Pakiusap ni Hunter. Pero si Yvette, hindi man lang nagpanik. Kalmado lang niyang tinitingnan ang binata. Kaya mo yan, Hunter. Face your demons. At huwag na huwag kang magpapadaig. Narito lang ako sa tabi mo. Pangako yan. Sa bawat therapy session, si Yvette ang naging sandalan ni Hunter. Sa tuwing natatakot ang binata, inaalala lang nito ang mukha ni Yvette at kumakalma na agad ito. Hanggang sa unti-unting gumaling si Hunter, naging open din ang binata sa feelings nito. Sa wakas, ay natutunan itong patawarin ng sarili sa nangyaring aksidente. Ang paranoia at anxiety na naranasan ni Hunter ay tuluyang nawala at napalitan yun ng pag-asa at kapayapaan. Sa tulong din ni Yvette, naging successful ang therapy ni Hunter. Bumalik na rin sa office si Yvette at tuloy pa rin sa pagtatrabaho bilang isang delivery rider kung saan niya nahanap ang kaligayahan hanggang sa na-promote si Yvette bilang isang manager kung kaya't tuwang-tuwa ang dalaga. Matapos ang ilang buwan, naging matiwasay na ang buhay ni Yvette. Ang ama niya ay tuluyang nagpapagaling sa nirerentahang bahay niya at meron ng isang private nurse na nagbabantay rito. Sa tulong ng legal team ng Villegas Group, sina Lily at Sofia naman ay nakulong dahil sa fraud, kidnapping at attempted murder. Pilit na nagmamakaawa sa kaniyang dalawa, ngunit hindi niya pwedeng iurong ang kaso dahil napakasama ng ginawa ng mga ito sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa kwarto ng ama at binabantayan ito. Day off niya kasi kaya mas minabuti niyang tumambay at makipag-usap dito. Tatay Julian, galit ka po ba? Out of the blue, natanong niya sa matanda. Hawak-hawak niyang kamay nito at malungkot na tiningnan ang ama. Bakit naman ako magagalit? Kunot noong tanong ni Julian sa kanya.
Nahihirapan pa rin itong magsalita dahil nakakaranas ito ng speech defect, ngunit naiintindihan naman. Alam niyo po, pinakulong ko ang asawa niyo, pati ang anak niyo. Hindi po ba kayo nagagalit sa akin? Ang matanday na pangiti na lamang, tsaka umiling. Bakit naman ako magagalit sa ginawa mo, anak? Malaki ang nagawang kasalanan nila, kaya dapat lang na pagbayaran nila yon. Hindi ako magsisinungaling sa'yo, pero nakaramdam ako ng lungkot nang mabalitaan kong nakulong sila. Naisip ko kung sana hindi lang ako naging paralisado, napagsabihan at naitigil ko pa ang kahibangan nila. Pasensya na, anak. Talagang nagkulang ako bilang padre di pamilya ng pamilyang ito. Umiling si Yvette, saka pinisilang kamay ng ama. Tatay, huwag niyo pong sabihin yan. Wala po kayong kasalanan. Sariling desisyon yun ni Sofia at mama. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Walang may gusto sa nangyaring yun. Kahit ako man, malungkot dahil nakulong sila. Pero deserve nila yun dahil sinaktan nila tayo at nakagawa sila ng mali sa atin. Sana lang ay magbago na silang dalawa. Maraming salamat, anak, sa pagsasakripisyo. Kahit hindi man tayo magkadugo, nagawa mo pa rin akong mahalin na para bang tunay mong pamilya at ama. Sobrang swerte ko talaga sa'yo. Salamat. Mas swerte rin ako na nakilala ko kayo, tatay. Itinuring niyo rin akong parang isang tunay na anak. At kung hindi dahil sa inyo, baka nasa madilim pa rin ako at naghahanap ng isang kalinga ng magulang. At sinisising sarili sa pagkawala ng aking ama noon. Maraming salamat po sa pag-aalaga at pag-aaruga. Simula bata pa ako. Maluhaluhang sabi ni Yvette sa ama. Niyakap ni Yvette ang ama ng mahigpit. Ganon din si Julian sa anak. Natawa na lamang sila dahil sa sobrang kadramahan. Ngunit malaki ang ginhawang naramdaman nila dahil sa wakas ay tuluyang nasolve ang kanilang problema. Ilang araw ang nakalipas sa isang private island na pag-aari ng Villegas Group. Nag-set up si Hunter ng isang surprise dinner para kay Yvette. Sa pagtatapos ng dinner, kinuha ni Hunter ang isang small box na kulay asul na may engraved na infinity sign. Dahan-dahang lumuhod si Hunter sa harapan ni Yvette, kung kaya't napatakip ng bibig ang dalaga dahil sa sobrang gulat. Wala nang malaki at maitim na eyebags ni Hunter gawa ng anxiety at tanging pagmamahalang kay Yvette ang nakikita sa mukha nito. Seryoso ba to? Hindi pa rin makapaniwalang saad ng dalaga. Ngumiti lang si Hunter tsaka nagsalita. Yvette Madelo, my light, my angel, and my beautiful rider. Dahil sa'yo, nakita kong liwanag sa kadilimang nararanasan ko nun. Ikaw ang liwanag na gumagabay sa magulo kong pagkatao. Mahal kita at kagaya ng ginawa mo nun sa akin habang nasa therapy session ako. Hinding-hindi rin ako aalis sa tabi mo. My love, will you be my wife? Napaiyak si Yvette at hinampas niyang mahina si Hunter sa braso. Asawa agad? Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Napakamot si Hunter sa ulo, tsaka napangisi. Gusto na kitang maging asawa eh. Ayaw mo ba? Malungkot na sabi ni Hunter sa kanya. Tsaka doon naman tayo pupunta. Sige na. Will you be my girlfriend na lang? Tapos kung umuo ka, luluhod ulit ako at mag-aalok ng kasal. At tatanungin ulit kita ng, will you marry me? Pwede ba? Natawa si Yvette ng mahina tsaka napatango na lang. Oo na. Gusto rin naman kitang maging asawa. I do. And I will marry you, Hunter Villegas. Yes. Sabi ko na nga ba, patay na patay ka sa akin. Mabilis na niyakap ni Hunter si Yvette. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay napatigil silang dalawa. Hanggang sa unti-unting lumapit si Hunter sa mukha ng dalaga. At kinantilan ito ng masuyong halik. Mahal kita, Yvette. At mahal din kita, Mr. Billionaire. Ang kasal ni Hunter at Yvette ay naging wedding of the year. Walang press, walang media, o di kahit reporter na naroon. Tanging ang mga taong nagmamahalang sa kanila ang inimbita. Naroon ang mga kaibigang riders pero
Nalungkot siya nang makitang wala si Brian. Ang sabi ni Jose sa kanya, broken-hearted daw. Tinanong niya kung kanino pero sabi nito, wag na raw niyang alamin pa. Nakasuot siya ng simple ngunit eleganting wedding dress na bumagay sa dalaga. Si Hunter naman ay sobrang pogi sa kanyang suot na suit. Natapos ang selebrasyon na saya at tuwa lamang ang nararamdaman ni Yvette. Hindi niya akalaing mararanasan niya ito sa tanang buhay niya. Hindi rin siya makapaniwala na sa isang iglap, kinasal sila ni Hunter Villegas na nakikita niya lang sa TV. Kahit na medyo hindi magandang unang pagtatagpo nila, ay sobrang unique naman noon dahil nakilala niya ang taong makakasama niya hanggang sa pagtanda. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating sa kanila, subalit nakahanda siya na harapin yon kasama ang kanyang asawang si Hunter. Parang kailan lang, namimiss niya ito at gustong puntahan ngayon na araw-araw na silang magkasama at hindi siya magsasawa roon. Congratulations, Mr. and Mrs. Villegas. Bati ng sekretaryang si Kier sa kanila. May kasama rin itong matanda kung kaya't nagmano siya roon. Kumusta po kayo, Lola Conchi? Nakangiti ang sabi niya sa matanda at hinalikan pa niya ito sa pisngi. Lola yun ni Hunter at ito na lang ang pamilya ng binata. Madali niyang na-close dahil sobrang bait. Maayos lang, Iha. Masaya ako dahil sa wakas, ikinasal na kayo ng apo ko. Mahalin niyo ang isa't isa at kapag inaway ka nitong apo ko, huwag kang matakot na magsumbong sa akin Yung request ko, huwag niyong kakalimutan. Sana after nito, magkaroon na ako ng apo. Masayang sabi ni Lola Conchi sa kanila. Namula naman ang pisngi ni Yvette, ngunit si Hunter ay niyakap lamang siya sa kanyang bewang at hinalikan pa ang kanyang ulo. Huwag kang mag-alala, Lola. Aaraw-arawin po namin ang paggawa nitong misis ko. Tumawa ang lahat ng nakarinig. Subalit si Yvette ay mas namula ang muka. Kinurot pa nga niya si Hunter sa tagiliran, ngunit humalakhak lamang ito. Humanda ka sa akin mamaya, misis ko. Bulong nito sa kanya. Hindi naman niya mapigilang kabahan dahil doon. Wala pa naman siyang karanasan kaya agad siyang pinagpawisan. Ang kwento ni Hunter at Yvette ay nagpapaalala sa atin na minsan ang pag-ibig ay nararanasan natin sa hindi inaasahang sitwasyon. Nagkakilalang dalawa at nagkaroon ng koneksyon dahil pareho sila ng sitwasyon. Galing din sa dilim si Yvette kung kaya't hindi siya nagdalawang isip na tulungan si Hunter na nakakaranas ng paranoia at anxiety. Pangalawa, hindi rin matakot na magpasuri sa espesyalista dahil ito lang din ang makakatulong sa atin. Ang pag-ibig din ni Yvette ang naging gamot kay Hunter. Si Yvette ang tanging nakakapagpakalma sa lalaki. Ito rin ay nagpapatunay ng pagmamahalan ay dapat na nagtutulungan at nagdadamayan. Isang aral din na makikita sa kwentong ito ay ang katotohanan ay lalabas at lalabas sa huli. Gaano man ito itago at baluktutin. Kagaya na nangyari kina Lilia at Sofia na ngayon ay pinagbabayaran pa rin ang kanilang naging kasalanan. Sabi nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag at kailanman hindi rin nananaig ang kabutihan sa kasamaan. Maging mabuti rin tayo sa ating kapwa at maging isang liwanag sa mundong puno ng kadiliman at kaguluhan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat at shoutout muna tayo sa ating avid listeners. Shoutout kay Ma'am Ellie Vitasolo from Milan, Italy. Ma'am Tidora Gamit from Hong Kong. Ma'am Sabrina Paran, Kuwait. Ma'am Realin Nabo from Saudi Arabia. Ma'am Arlene Orbeta from Cebu City. Ma'am Samara San Diego from Oman. Ma'am Edita Humalon from Balagtas, Bulacan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.